Kumusta kayong lahat at maligayang pagdating sa aming seksyon ng pagsusuri ng pelikula. Ipagpapatuloy natin ang mainit na seksyon ng pagsusuri ng pelikula para sa 2025. Ngayon, ang channel ay magdadala sa inyo ng pelikulang I Want to Be Close to You. Nagsimula ang pelikula sa isang matinding away sa pagitan ni Juan Basihan at ng grupo na pinamumunuan ni Yan Chen Wen. Bagaman isa lamang siyang high school student, si Juan Basihan ay may antukin na hitsura at hindi nag-aatubiling gumamit ng hubad na kamay upang lumaban. Sa gitna ng laban, biglang sumulpot ang isang babae. Siya si Woo Min-jae na direktang naghagis ng baso ng gatas sa grupo ni Yan Chen Wen dahil inakala niyang binubuli nila ang kanyang kaklase. Walang takot, malakas siyang nagbabala na tatawag siya ng pulis kung hindi sila kaagad aatras. Nang makita ni Juan Basihan na nagiging tensyonado ang sitwasyon, hinila niya agad si Woo Min-jae para tumakas. Nagmadali silang tumakbo sa makipot na kalye, huminto lang nang magtago sila sa likod ng isang pader at hingal na hingal sa pagod. Sa sandaling iyon ng pagmamadali, biglang natawa si Juan Basihan nang makita niyang kalmadong kumakain pa rin ng candy si Woo Min-jae. Ngunit lumabas na hindi lang pala siya kumakain, ibinuhos niya ang candy sa kalsada na nagdulot ng pagkadulas at pagkatumba ng mga humahabol. Hindi pinalampas ang pagkakataon, agad niyang hinawakan ang kamay ni Juan Basihan at nagpatuloy sa pagtakbo ng hindi lumilingon. Pagkatapos ng parang action movie na paghabol, nakapasok din sila sa istasyon ng tren at nakahinga ng maluwag. Tiningnan ni Woo Min-jae ang sport outfit ni Juan Basihan at hindi niya maitago ang kanyang pagtataka. Inakala ni Woo Min-jae na sigurado siyang nag-aaral ng sport si Juan Basihan dahil sa kakayahan nitong makipag-away at tumakbo ng malayo nang hindi napapagod. Kinumpirma ito ni Juan Basihan at pagkatapos ay nagtaka at tinanong siya pabalik. Sumagot si Woo Min-jae na hindi siya nag-aaral ng sports, ngunit nagsasanay para sa isang marathon. Tinitingnan ang maliit na babae, lihim na nag-isip si Juan Basihan kung may sapat siyang lakas para tumakbo. Agad namang sumagot si Woo Min-jae sa pamamagitan ng pagpapaalala kay Juan Basihan na siya ang tumulong sa kanyang makatakas kanina. Pagkatapos ng dramatikong pagtakas, sa wakas ay nalaman na ng dalawa ang pangalan ng isa't isa. Habang nag-uusap sila, biglang huminto ang tren na naging sanhi ng pagkahulog ni Woo Min-jae paatras. Mabilis siyang sinalo ni Juan Basihan na hindi sinasadya ay lumikha ng isang awkward at nakakalitong sandali sa pagitan nilang dalawa. Patuloy na kinwestiyon ni Woo Min-jae si Juan Basihan kung bakit hindi ito tumawag ng pulis nang suntukin siya. Pinayuhan niya si Juan Basihan na maging mas maingat sa susunod dahil hindi siya laging naroon para tumulong. Ngunit pumiti lang si Juan Basihan at iginiit na walang magagawa sa kanya si Yan Chen Wen. Bago umalis, pinayuhan niya si Woo Min-jae na alagaan ang sarili at ang kanyang pagkain. Isang magaan na paghaplos sa ulo ang tanging paalam at pagkatapos ay naghiwalay sila ng landas na tinapos ang kanilang unang pagkikita. 3 buwan pagkatapos sa Star Talent Academy, hindi lang nanguna si Woo Min-jae sa literatura kundi nakilala rin dahil sa kanyang kakayahang magsulat ng liham pag-ibig. Madalas siyang tumutulong sa kanyang mga kaibigan na magsulat ng love letters at sa pagkakataong ito, para sa kanyang matalik na kaibigan na si Wang So-nyam. Ang mga salitang isinulat ni Woo Min-jae ay nagpakilig din kay Wang So-nyam. Nang tanungin kung kanino niya ipapadala ang liham, itinuro lamang ni Wang So-nyam ang basketball court kung saan naglalaro ang 4 na sikat na lalaki, sina Lee Xiaoyang, Jia Shuhao, Chen Tujai, at Juan Basihan. Hindi niya inaalis ang tingin sa court at maging ang pangalan ng taong nasa liham ay patuloy niyang binabago na nagpahanga kay Woo Min-jae dahil hindi niya maintindihan ang kawalan ng katatagan ng kanyang kaibigan. Sa huli, sinabi ni Wang So-nyam na ang pinakagusto niya ay si Juan Basihan, ang kapitan ng basketball team, isang henyo na tinawag na basketball god. Tiningnan ni Woo Min-jae si Juan Basihan at sa kanyang puso ay bahagyang kinilabutan siya nang maalala ang kanilang unang pagkikita 3 buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos ng klase, balak sanang ibigay ni Wang So-nyam ang liham, ngunit nang makita niya si Juan Basihan at ang 3 niyang kaibigan na lumalabas, nagpanik siya, namula at tumakbo palayo. Nakita ito ng mga kaibigan ni Juan Basihan at nahulaan nilang gusto magtapat ng pag-ibig ang dalawang babae. Sa tingin nila kay Woo Min-jae na may maikling buhok at aktibong hitsura, nagbiro sila na sigurado siyang atleta at nagsimulang magpustahan kung sino ang tama ang hula. Ngunit tahimik lang si Juan Basihan. Sa isang tahimik na coffee shop, tiningnan ni Woo Min-jae ang sarili niya na may pagmamahal at pagsisi nang makita niyang pinalampas ni Wang So-nyam ang gininto ang pagkakataon na ibigay ang love letter. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pag-aalangan ni Wang So-nyam dahil sa pinakamasama, tatanggihan lang naman siya, walang seryosong mangyayari. Si Wang So-nyam ay yumuko at umamin kay Lee Xiaoyang na marahil dahil sa paulit-ulit niyang pagbura at pagsulat, nawala ang buong damdamin ng liham. Nag-aatubili siyang humingi kay Woo Min-jae na tulungan siyang magsulat ng isa pa. Sumang-ayon si Woo Min-jae, ngunit sinamantala rin niya ang pagkakataon upang tanungin ng malinaw ang kanyang kaibigan kung gaano niya kakilala si Juan Basihan, ang kanyang pinapangarap. May kumpiyansang pinatunayan ni Wang So-nyam at malinaw na inilista ang impormasyon tungkol kay Juan Basihan, kanyang taas, timbang, kalagayan ng pamilya, at lalo na ang kanyang record na hindi pa natatalo sa basketball. Ngunit hindi lang tumigil si Woo Min-jae sa ibabaw. Bahagya siyang yumuko at nagtanong patungkol sa mga social na relasyon ni Juan Basihan na ayon sa kanya ay medyo komplikado. Naaalala pa rin ni Woo Min-jae ang unang araw niya sa paaralan nang hindi niya sinasadyang marinig ang pag-usap sa pagitan ng prinsipal at ng isa pang tao. Nagulat siya sa nilalaman ng usapan, si Juan Basihan, bagaman nangunguna sa buong klase, ay nasangkot sa isang away sa mga basagulero at ang balita ay halos lumabas sa pahayagan. Kinailangan ng paaralan na panatilihin itong lihim at huwag idawit ang pangalan niya sa insidente dahil kahit na gusto lang ni Juan Basihan na protektahan ang kanyang mga kaklase, away ay away at hindi kailangang maunawaan ng mga tagalabas ang buong kwento. Nang marinig iyon, naintindihan ni Wang So-nyam na ang taong nasa internal memo ng paaralan ay ang lalaking gusto niya. Ngunit sa halip na mag-atubili, mas lalo pa siyang naging interesado. Bumuntong hininga na lang si Woo Min-jae, walang magawa sa walang kondisyong pagkahumaling ng kanyang kaibigan sa mga lalaki. Tiningnan ni Woo Min-jae ang orasan at nagulantang ng mapagtanto niyang oras na para sa kanyang part-time job sa convenience store. Nakita ng manager ang kanyang aplikasyon para sa scholarship sa Star Talent Academy at pinuri siya. Akala niya ay gusto niyang tulungan ang kanyang pamilya, ngunit marahan itong itinanggi ni Woo Min-jae. Gusto lang niya ng pera para makabili ng bagong running shoes dahil luma na ang dati niya.
Nang marinig niyang kinumpirma ni Woo Min-ji na talagang desidido siyang lumahok sa marathon sa loob ng 2 buwan, hindi na itago ng manager ang kanyang pagtataka at paghanga at nangako pa siyang susuportahan si Woo Min-ji. Bago umalis sa tindahan, humingi ng dagdag na trabaho si Woo Min-ji para sa pamamahagi ng flyers para kumita ng kaunting barya. Pumayag ang manager at binigyan siya ng maliit na tumpok. Bago siya umuwi, isinuksok din ng manager sa kamay ni Woo Min-ji ang isang bag na puno ng mga pagkain na mag-i-expire sa araw na iyon at sinabi sa kanya na hindi na ito pwedeng gamitin pagkaraan ng susunod na araw. Kinabukasan, maagang dumating si Woo Min-ji sa paaralan at sinimulan ang kanyang trabaho sa pamamahagi ng flyers sa kanyang mga kaklase. Nang makita niya si Juan Basihan, lumapit siya, ngunit hindi siya pinansin nito. Lumingon siya para tawagin si Wang Sonyam na nakatayo hindi kalayuan at pinayuhan ang kanyang kaibigan na samantalahin ang pagiging kaunti ng tao para ibigay ang love letter. Saktong-sakto, isang bola ang biglang lumipad at tumama sa ulo ni Woo Min-ji. Nawalan siya ng balanse at napahiga kay Juan Basihan. Agad siyang dinala ni Juan Basihan sa klinik. Kasabay nito, pinulot ni Jia Shuhao ang mga nagkalat na flyers at hindi sinasadyang nakita ang isang love letter. Ibinigay niya agad ito kay Li Xiaoyang na nagdulot ng maling akala sa kanilang dalawa na balak magtapat ni Woo Min-ji ng pag-ibig kay Juan Basihan. Sa klinik, nagising si Woo Min-ji mula sa malalim na pagtulog. Nang umunat siya, napansin niyang nakaupo sa tabi niya si Juan Basihan. Sinabi ni Juan Basihan na higit 1 oras siyang natulog at sinabi ng doktor na mayroon siyang mild hypoglycemia dahil sa gutom at kakulangan sa tulog. Binigyan niya si Woo Min-ji ng tinapay para dagdagan ang kanyang enerhiya. Si Woo Min-ji ay nahihiyang humingi ng tawad dahil sa abala, ngunit iginiit ni Juan Basihan na hindi niya ito kasalanan at balak pa nga niyang papuntahin si Jia Shuhao at ang buong basketball team upang humingi ng tawad sa kanya. Maya-maya, dumating si Wang Sonyam para bisitahin si Woo Min-ji, ngunit malinaw na ang pangunahing layunin niya ay tingnan si Juan Basihan. Napansin ni Woo Min-ji ang nagniningning ng mga mata ng kanyang kaibigan, kaya mabilis siyang nagkunwari na sumasakit ang ulo. Pinigilan niya si Juan Basihan upang bigyan ng pagkakataon si Wang Sonyam na lumapit. Pinilit din niya si Juan Basihan na iwan ang kanyang numero ng telepono kung sakaling magkaroon ng anumang komplikasyon pagkatapos ng pagkabangga kaninang umaga. Dahil wala siyang dalang telepono, isinulat niya ang kanyang numero sa kamay ni Woo Min-ji, ngunit ang eksenang iyon ay hindi sinasadyang nakita ni Kim Si Jiao, isang babaeng lihim na may gusto kay Juan Basihan. Sa gitna ng selos, hinanap niya si Juan Basihan at siniraan si Woo Min-ji, binabalaan siya tungkol sa mga babaeng nag-aaral at naghahanap ng paraan para lumapit sa kanya. Ngunit, malamig na sumagot si Juan Basihan at umalis. Nang gabing iyon, bumalik sina Woo Min-ji at Wang Sonyam sa basketball court para hanapin ang nawawalang flyers, kasama na ang love letter. Nag-alala si Wang Sonyam na kung makita ito ng basketball team ay nakakahiya, habang walang pakialam na sinabi ni Woo Min-ji na para naman talaga kay Juan Basihan ang sulat. At pagkatapos ay naalaala niya na nasa kanya pala ang liham at baka isipin ni Juan Basihan na siya ang sumulat. Hindi nagtagal, dumating si Kim Si Jiao, kasama ang grupo ng mga babae para kausapin ang dalawang babae. Sinasabi ni Kim Si Jiao na pinulot na ng basketball team ang lahat ng flyers kaninang umaga at pinayuhan si Woo Min-ji na sabihin lang kung may kailangan siya ng tulong. Dahil sa magalang na panlabas na ugali, nagtiwala sina Woo Min-ji at Wang Sonyam, hindi nila alam na sa likod ni Kim Si Jiao ay may malinaw na inggit at masamang balak. Hindi inaasahan ni Woo Min-ji na ang ibinigay na malamig na tubig ay magpapabura sa numero ng telepono sa kanyang kamay. Samantala, ang love letter ay nakarating na kay Juan Basihan. Tahimik niya itong binasa at natuklasan na sa ilalim ng hugis puso ay mayroon pang ibang pangalan, si Li Xiaoyang. Natawa siya at naramdaman na ang liham ay napakababaw at inosente. Kailangan pang subukan ni Woo Min-ji na tawagan muli ang numero ng telepono ng 78 beses, ngunit hindi pa rin nagtagumpay dahil nabura ang huling 2 digit. Umiiyak si Wang Sonyam dahil ang kanyang love letter ay naglaho na parang bula bago pa man niya ito naipadala. Ngunit ang lahat ng kalungkutan ay agad na nawala nang lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita si Chen Tujai na dumadaan. Nagmamadaling sinundan niya ito at hindi sinasadyang nabangga niya si Yan Chenwen. Nakilala ng isa sa kanyang mga tauhan si Woo Min-ji bilang ang taong humadlang sa kanila noon, kaya sinabi niya sa 2 pang lalaki na pumasok sa bookstore kung saan siya nakatayo para manggulo. Habang sinusubukan ni Woo Min-ji na tawagan muli ang numero ng telepono, pumasok ang 2 lalaki at nagkunwaring nagbebenta ng peking sigarilyo at humingi ng refund. Agad namang hiniling ni Woo Min-ji ang resibo para patunayan ang pinagmulan ng produkto. Ngunit wala silang maipakita at agad silang nagsimulang manggulo. Sa mismong oras na iyon, lumitaw si Juan Basihan. Malamig niyang inutusan silang lumabas at huwag saktan ang mga babae. Dahil sa kanyang walang awang suntok, parehong nakahando sa isalupa ang 2 basagulero. Nang pilit na tanungin ng isa sa kanila kung ano siya sa kanya, walang pag-aalinlang ang sumagot si Juan Basihan na Woo Min-ji ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ng engkwentro, sumunod si Woo Min-ji kay Juan Basihan. Pagkabalik, agad na kinuwestiyon ni Woo Min-ji kung bakit sila nagpunta sa ganoong kalayong lugar para ayusin ang alitan. Kalmado namang sumagot si Juan Basihan na kung nag-away sila sa loob ng kanyang tindahan at hindi sinasadyang nahuli ng kanyang amo, ano na lang ang mangyayari sa kanyang trabaho. Naguluhang ipinaliwanag ni Woo Min-ji na hinabol niya si Juan Basihan dahil nag-aalala siya na baka masugatan ito, ngunit hindi niya naitago ang kanyang pagtataka nang makita niya ito roon. Walang emosyong sinabi lang ni Juan Basihan na dumaan lang siya. Nang maghahanda na si Woo Min-ji na maghanap ng gamot para sa sugat sa kamay ni Juan Basihan, matigas na tumanggi si Juan Basihan at umalis. Noon naalala ni Woo Min-ji ang mga flyers na nahulog sa basketball court at narinig niya na napulot ito ng mga miyembro ng basketball team. Nagtanong siya at diretsong sinabi ni Juan Basihan na nasa kanya ang mga ito. Tuwang-tuwa si Woo Min-ji na hiningi niya itong ibalik at tinanong siya ni Juan Basihan kung iyon lang ba ang kailangan niya. Bigla siyang kinabahan at nag-aalala na baka nakita na ni Juan Basihan ang liham ng pag-ibig. Isang customer ang pumasok sa tindahan na pansamantalang nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Nag-aayos si Woo Min-ji ng mga gamit nang makatanggap siya ng tawag mula kay Juan Basihan. Pinayuhan siya ni Juan Basihan sa telepono na maging maingat kapag mag-isa sa tindahan at binigyan siya ng numero ng telepono, sinabing tumawag kung may mangyari.
Hindi maiwasang magtaka ni Woo Min-ji kung paano nakuha ni Juan Basihan ang kanyang numero. Ngunit bago pa siya makapagtanong, mabilis na binaba ni Juan Basihan ang telepono. Sinabi lamang na hintayin niya si Woo Min-ji sa gate ng paaralan bukas ng alas -7 ng umaga. Sa isa pang pangyayari, tumawag ang 2 tauhan para mag-ulat kay Yan Chen-wen na kinumpirma ni Juan Basihan na si Woo Min-ji ang kanyang kasintahan. Hindi sinasadyang narinig ni Kim Si-jiao ang usapan, kaya nagalit siya at hindi maintindihan kung kailan nagsimula ang dalawa. Nagbiro naman si Yan Chen-wen na matagal na niyang nakilala si Woo Min-ji nang minsan siyang nagtangkang nakawin ang mga gamit ni Juan Basihan. Bagaman galit si Kim Si-jiao, pinayuhan pa rin niya si Yan Chen-wen na huwag nang galawin si Juan Basihan. Ngunit nagselo si Yan Chen-wen dahil kahit sugatan, hindi pa siya kailanman inalala ni Kim Si-jiao. Sa halip ay nakasunod lang siya kay Kim Si-jiao. Agad siyang pinuto ni Kim Si-jiao at binigyang diin na kapatid lang niya si Yan Chen-wen. Kinabukasan, tumakbo si Woo Min-ji papunta sa paaralan sa tamang oras gaya ng napagkasunduan. Nakatayo na si Juan Basihan at naghihintay na may hawak na tumpok na flyers, at nang makita niya si Woo Min-ji, ibinalik niya agad ito. Mabilis niyang chinek at natuklasan na wala na ang love letter. Malamig na sinabi ni Juan Basihan na naipadala na ang liham kaya bakit pababawiin. Sumagot si Woo Min-ji na hindi para sa kanya ang liham kaya syempre, kailangan itong ibalik. Tinukso niya na ang kanyang love letter ay parang template lang, na kailangan lang palitan ang pangalan at pwede nang ipadala sa kahit sino. Namula si Woo Min-ji at ipinaliwanag na totoong siya ang sumulat ng liham, ngunit hindi siya ang may gusto kay Juan Basihan. Pinagdiinan naman ni Juan Basihan na walang pangalan ni Woo Min-ji sa liham kaya paano niya mapapatunayan. Hindi na nagsalita ng marami si Woo Min-ji at sinabi na lang kay Juan Basihan na subukan. Nang tanungin ni Juan Basihan kung ano ang ikatlong tanong sa liham, agad siyang sumagot. Sa ikapitong tanong, madali rin siyang sumagot. Ngunit sa huling tanong, nag-atubili siya, kaya nagtapos si Juan Basihan na hindi siguro sa kanya ang liham. Tumalikod siya para umalis, narinig niya ang boses ni Woo Min-ji na nagtatanong kung gusto niyang tikman ang kanyang labi na mailasang strawberry. Kumarap siya at lumapit, dahilan upang umatras si Woo Min-ji hanggang sa dingding, pagkatapos ay lumapit siya at sinabing hindi niya gusto ang lasa ng strawberry, at pagkatapos ay ibinalik ang liham. Kasabay nito, nakuna ng video ng kaibigan ni Kim Si-jiao ang eksena sa pagitan ni Woo Min-ji at Juan Basihan. Nagalit si Kim Si-jiao at naging parang kumain ng hilaw na sili, at agad siyang gumawa ng plano para gawing pinakasikat si Woo Min-ji sa buong paaralan. Kinabukasan, maraming larawan at ang mga linyang pagtatapat ni Woo Min-ji mula sa liham ay ipinaskil sa lahat ng dingding kasama ang isang linya na nagpapahiwatig na gusto niya si Juan Basihan. Walang alam si Woo Min-ji sa nangyari. Nang makita niya ang mga tao na nagbubulungan, lumapit siya ng mausisa at agad na tinanong, gustong-gusto mo ba si Juan Basihan? Ang iyong mga labi ay mailasang strawberry, tama ba? Agad siyang tumakbo para tingnan, nagulat nang makita ang lahat ng isinulat niya sa liham na nakakalat sa buong pasilyo. Wala nang ibang magawa, nakayuko lang siya at tahimik na pumasok sa silid-aralan. Paulit-ulit na humihingi ng tawad si Wang Sonyam, sinasabing kasalanan niya ang lahat at tinanong si Woo Min-ji kung mayroon siyang kaaway. Sa kanyang puso, biglang naghinala si Woo Min-ji kay Juan Basihan na baka nagalit ito dahil sa paghingi niya ng liham kaya ginawa niya ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Juan Basihan sa silid-aralan at hinila si Woo Min-ji palabas. Ikinorner niya si Woo Min-ji sa rehas para makipag-usap. Sa mismong oras na ang buong paaralan ay nagtitipon sa auditorium para sa seremonya ng pagpupuri sa basketball team. Ang eksena sa pagitan ng dalawa ay nagdulot ng kaguluhan sa mga estudyante. Nalito si Woo Min-ji at balak nang umatras, ngunit pinigilan siya ni Juan Basihan. Tinanong ni Juan Basihan kung bakit niya ipinaskil ang mga linyang pagtatapat na iyon. Galit na sumagot si Woo Min-ji na hindi siya baliw para gawin iyon, sa halip, si Juan Basihan ang kahinahinala. Akala ng lahat ay may relasyon sila, kaya inakala ng buong paaralan na gusto niya si Juan Basihan. Ngunit sa totoo lang, bagong estudyante lang siya, hindi pa nga niya nahahabol ang kanyang pag-aaral, ngayon naman ay binaboy siya ng buong paaralan. Bago magsimula ang seremonya, hinawakan ni Juan Basihan ang kamay ni Woo Min-ji at hinila siya, tiyak na hindi niya hahayaan na siya ay i-boycott. Ang seremonya ng parangal sa paaralan ay naganap ng marangal sa masiglang kapaligiran na dinaluhan ng maraming estudyante. Ngunit sa likod ng entablado, lihim na gumawa ng kaguluhan si Kim Si-jiao sa pamamagitan ng pag-upload online ng isang intimate na larawan ni Woo Min-ji at Juan Basihan. Agad na kumalat ang usap-usapan sa buong paaralan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Juan Basihan na hawak ang kamay ni Woo Min-ji sa gitna ng maraming tao na nagpakaba kay Woo Min-ji at gusto niyang umatras. Ngunit buo ang loob ni Juan Basihan na dalhin siya sa entablado. Hindi nagtipid ng masasakit na salita ang mga tao sa ibaba. Pinagtatawanan si Woo Min-ji, isang ordinaryong babae na nangahas na mangarap ng isang tulad ni Juan Basihan. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Woo Min-ji at matapang na sumagot. Naalala niya ang tungkol sa gumawa ng poster at nagprint at nagpaskil sa lahat ng dako, na kung nagawa nila ang mga bagay na iyon ay dapat din nilang tanggapin. Umaasa siya na huwag masyadong abala ang lahat sa personal na buhay at makalimutan ang kanilang mga layunin sa pag-aaral, kung hindi ay madali silang magkakamali at mamaliitin tulad niya ngayon. Habang nagtataka pa ang mga tao, nagsalita si Juan Basihan, diretsahan niyang sinabi na napakaganda ng poster at umaasa siyang ipagpapatuloy ng gumawa nito ang kanyang trabaho. Pagkatapos, mas nakakagulat pa, idineklara niya na simula ngayon ay gusto na niya ang lasang strawberry na dati niyang kinasusuklaman na nagpapahiwatig kay Woo Min-ji. Ang buong auditorium ay biglang natahimik at pagkatapos ay sumabog sa palakpakan. Si Kim Si-jiao ay nakatayo sa gitna ng maraming tao, galit na hindi siya makapag-react. Si Woo Min-ji ay bumaba ng entablado na nalilito, hindi niya maintindihan kung bakit nagawa niyang maging ganoon katapang. Nag-aalala siyang nagtanong sa sarili kung paano niya haharapin ang lahat ng bagay sa paaralan simula ngayon. Kalmado namang sumagot si Juan Basihan na kung bumagsak man ang langit, sasaluhin niya ito para kay Woo Min-ji. Mabilis na nakarating sa principal ang ingay. Parehong pinatawag si Woo Min-ji at Juan Basihan sa opisina. Mahigpit na kinwestiyon ng principal si Woo Min-ji tungkol sa kanyang bumababang academic performance, lalo na sa academic English, na isang pangunahing asignatura sa bilingual program.
Sinabi niya na kahit mataas ang marka ni Woo Min-ji sa kanyang major subjects, kung hindi niya maabot ang standard sa wika, walang kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Nagdududa ang principal na hindi na nakatuon ang isip ni Woo Min-ji sa pag-aaral, kundi sa pagsusulat lang ng love letters. Nagmamadaling pinabulaanan ni Woo Min-ji at sinabing isa lamang itong pagkalito. Ngunit hindi naniwala ang principal at diretsahang sinabi na pinatawad lang ng paaralan ang matrikula dahil sa paggalang sa namayapang ama ni Woo Min-ji at kung hindi siya magsisikap, huwag niyang hilahin pababa ang iba. Yumuko si Woo Min-ji at nangakong seryosong mag-aaral at kasabay nito ay hiniling sa principal na huwag hayaang makaapekto ang insidenteng ito sa kanyang scholarship application. Malamig na sinabi ng principal na ang scholarship ay hindi lamang nakabatay sa akademikong pagganap kundi pati na rin sa pag-ugali. Sa kasalukuyang performance ni Woo Min-jae, hindi pa nga tiyak kung mananatili pa siya sa paaralan. Hiniling niya kay Woo Min-ji na sumulat ng paliwanag at binigyang diin na kung hindi niya mapapabuti ang kanyang kailangan niyang bumalik sa dati niyang paaralan. Nakatayo sa tabi ni Juan Basihan mula simula, ngayon lang siya nagsalita. Iginiit niya na ang pagsusulat ng love letter ay hindi sapat para akusahan ang isang tao ng paglabag, at isa pa, walang sinumang naapektuhan si Woo Min-jae. Sinabi niya na kung bumaba ang kanyang mga marka sa pangalawang ranggo sa buong paaralan, hindi pa huli ang magreklamo. Noon nalaman ni Woo Min-jae na ang principal ay ina ni Juan Basihan. Nang marinig niyang sumasagot ang kanyang anak, nagalit ang principal at hiniling sa kanilang dalawa na manatili pagkatapos ng klase para tanggalin ang lahat ng love letter na nakapaskil sa buong paaralan. Hindi sang-ayon si Juan Basihan at sinabing dapat hanapin at parusahan ang tunay na nagpaskil, ngunit iginiit pa rin ng principal na direktang sangkot ang dalawa. Mahigpit din niyang sinabi sa kanyang anak na hindi pa ito ang tamang panahon para umibig. Umiti lang si Juan Basihan at sumagot na kung iyon ang desisyon ng kanyang ina, wala siyang magagawa kundi sumunod. Nanatili si Woo Min-ji at yumuko para humingi ng tawad sa principal. Sinabing kung gusto niyang manatili sa paaralan, kailangan niyang seryosong sumunod sa mga patakaran. Tungkol sa kalagayan ng kanyang pamilya, isasaalang-alang pa ito ng principal sa pagbibigay ng scholarship. Nang hapong iyon, magkasama silang nagtanggal ng mga love letter. Habang nililinis ang dingding, nabasa si Woo Min-ji nang bumuhos ang tubig at walang pag-aatubiling inalis ni Juan Basihan ang kanyang jacket at ipinatong sa kanya. Sinabi ni Woo Min-ji na mas mabuting panatilihin nila ang distansya para mapanatag ang principal. Nagulat si Juan Basihan at nagtanong kung ano ang mapapala niya sa pagpapanatili ng distansya. Diretsahan siyang sumagot na wala, ngunit bago niya nakilala si Juan Basihan, hindi pa siya kailanman napagsasabihan o nakaranas ng chismis, at dahil malaki ang inaasahan ng principal kay Juan Basihan, hindi na sila dapat pang mag-cruise. Tumahimik lang si Juan Basihan at tumango bilang pagsang-ayon, sinabihan si Woo Min-ji na umuwi muna at siya na ang tatapos sa natitira. Gayunpaman, sumilay sa kanyang mga mata ang galit dahil ang kanyang pagtanggi ay nakasakit sa kanya. Kasabay nito, sa panig ni Kim Si-jiao, hindi mapakali ang kanyang isip matapos ang mga nangyari kaninang umaga. Sa paglilibang sa panahon ng general rehearsal, nagkamali siya at hindi napili para sa huling bahagi ng pagtatanghal sa nalalapit na malaking palabas. Lubhang nadismaya ang kanyang ina at hiniling kay Kim Si-jiao na kailangan niyang mabawi ang posisyon sa anumang paraan, kung hindi ay pagtatawanan siya ng ibang mga ina. Hindi nag-atubili ang kanyang ina na sabihin sa kanyang anak na gamitin ang lahat ng kinakailangang paraan upang makamit ang kanyang layunin. Nang gabing iyon, hinarang ni Kim Si-jiao ang sasakyan ni Juan Basihan. Nagreklamo siya kung bakit hindi pa rin siya pinapatawad ni Juan Basihan kahit matagal na ang nakalipas, o kung dahil ba ito sa babaeng nagngangalang Woo Min-ji. Idiniin ni Kim Si-jiao na siya at si Juan Basihan ay magkababata at sa lahat ng aspeto, hindi siya nahuli kay Woo Min-ji. Malamig na sumagot si Juan Basihan na hindi siya kailanman naghusga ng sinuman batay sa material na kondisyon at na napapagod siya sa pagiging masyadong matigas ni Kim Si-jiao. Humingi siya ng tawad dahil nagustuhan siya ni Kim Si-jiao at tumalikod para umalis. Ngunit hindi sumuko si Kim Si-jiao at nagbanta na kung maglakas loob si Juan Basihan na gustuhin si Woo Min-jae, hindi niya hahayaan ang huling huminga ng tahimik. Huminto si Juan Basihan at lumingon, ang kanyang mga mata ay parang yelo, matigas niyang sinabi, subukan mo. Kinabukasan, nagmamadaling tumakbo si Woo Min-ji upang hanapin si Wang So-nyam bago magsimula ang klase. Sa gitna ng kanilang pagkakatuwaan, isinukso ni Woo Min-ji ang isang sikreto kay Wang So-nyam, si Juan Basihan ay anak pala ng principal. Hindi inaasahan, saktong-sakto, narinig ito ni Juan Basihan. Walang awa siyang nagbigay ng babala na hindi tama ang magbunyag ng sikreto ng iba nang walang pahintulot. Nahiyang humingi ng tawad si Woo Min-ji at agad na ibabalik sana ang jacket kay Juan Basihan, ngunit tahimik lang na sinabi ni Juan Basihan na hindi na kailangan dahil regalo na iyon para sa kanya. Agad na nakita ang eksenang ito ng mga estudyante sa paligid. Nagsimula silang magbulungan, sinasabing tinanggihan na raw ni Juan Basihan si Woo Min-jae, ngunit pilit pa rin itong sumusunod sa kanya. Sa mismong sandali na iyon, dumaan sina Lee Xiaoyang, Jia Shuhao, at Chen Tujai, na nagpasigla sa mga mata ni Wang So-nyam na parang spotlight. Agad niyang iminukahi kay Woo Min-ji na ipagpatuloy ang pagsusulat ng love letter para sa kanya. Dahil napagkasunduan na kailangan nilang panatilihin ang distansya, tuwing makikita ni Juan Basihan si Woo Min-jae, sadyang iiwas siya. Naintindihan ng ibang estudyante na galit siya kay Woo Min-jae, kaya mas lalo pa silang nangungutya. Samantala, tulad ng dati, baliw pa rin sa lalaki si Wang So-nyam at inanyayahan si Woo Min-ji na pumunta sa gymnasium para kunan ng video ang i-apat na naglalaro ng basketball. Sa kasamaang palad, nakita sila ni Juan Basihan, kaya nahihiyang tumakbo si Woo Min-ji. Pagkatapos ng klase, dinala ni Juan Basihan ang kanyang grupo ng mga kaibigan upang tanggalin ang mga papel na nakapaskil sa dingding. Di nagtagal, dumating si Woo Min-ji na may dalang balde ng tubig, nagulat nang makita ang lahat. Natawa si Jia Shuhao at sinabing tinutulungan lang nila si Woo Min-ji sa utos ng kanilang big bro. Nagulat si Woo Min-ji at agad na sinabi kay Juan Basihan na hindi niya kailangan ng tulong ng sinuman. Tiningnan naman siya ni Juan Basihan na may interes, sinabing kahapon lang ay sinabi niya na dapat silang magdistansya. Ngunit ngayon ay patuloy siyang lumilikha ng mga pagkakataon para magkita sila. Galit na hinawakan ni Woo Min-ji ang kamay ni Wang So-nyam at hinila siya. Ipinagpatuloy ng i-apat ang paglilinis ng mga papel at walang sinuman ang nagsalita pa.
Kinagabihan, umuwi ang ina ni Juan Basihan at ipinagbigay alam na may ilang foreign basketball teams ang nagpadala ng email invitation para sa laro, kasama na ang University of California, Los Angeles. Ngunit malamig lang siyang sumagot na tinanggihan na niya ang mga ito. Galit ang kanyang ina at hindi maintindihan kung bakit madaling binitawan ng kanyang anak ang isang napakahalagang pagkakataon. Tahimik lang sinabi ni Juan Basihan sa kanyang ina na huwag na siyang pilitin. Kasabay nito, nakaupo si Moomin G at nag-iisip. Naalala niya ang mga salitang sinabi niya kay Juan Basihan at naramdaman niyang baka nasaktan niya ito nang hindi sinasadya. Plano niyang mag-add sa WeChat para humingi ng tawad, ngunit nag-aalangan dahil natatakot siyang baka isipin na sinasadya niyang lapitan ito. Sa pag-iisip sa kanyang ama na laging nagsusumikap para magkaroon siya ng pagkakataong makapag-aral ng maayos, sinabi ni Moomin G sa sarili na kailangan niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral at huwag hayaang makagambala ang ibang bagay. Kinabukasan, matapos ang klase sa ballet, natuklasan ni Wang Sonyam na kumalat sa group chat ng kanilang paaralan ang mga litrato ni Moomin G na nagtatrabaho ng part-time. Nang makita ni Moomin G ang litrato, kalmado lang niyang sinabi na ordinaryong trabaho lang iyon at walang dapat ikahiya. Gayunpaman, ginamit ng ibang estudyante ang pagkakataon para siraan siya, na nangangahulugang lagi siyang gumagawa ng paraan para akitin si Juan Basihan, ngunit hindi ito madaling maluloko. Hindi na nakatiis, tumayo si Moomin G at sumagot. Sinabi niya na malinis ang kanyang sarili at wala siyang intensyon na manilo ng sinuman. Hiniling niya sa lahat na ituro ang nagpakalat ng litrato. Sa eksaktong sandaling iyon, pumasok si Joshua Hao at nagkunwaring pinagtatanggol si Moomin G. Sinabi na palagi siyang naniniwala sa kanya, ngunit malumanay ding nagbabala na hindi simple si Juan Basihan. Ipinahiwatig niya na sa pagkakataong ito ay maaaring napahiya talaga ni Moomin G si Juan Basihan. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Moomin G. Sa lahat ng tao, si Juan Basihan lamang ang nakakaalam tungkol sa kanyang part-time na trabaho. Sa galit, hinanap niya si Juan Basihan upang tanungin, sinabi na itinuring niya itong kaibigan, ibinahagi ang lahat, ngunit hindi niya inaasahang ipagkanulo. Tinawag niya itong isang parasito na nabubuhay sa luho, habang siya, kahit mahirap, ay namuhay ng marangal at ang bawat sentimo ay pawis at luha. Pagkasabi nito, napagtanto niya na nakatayo siya sa gitna ng grupo ng mga lalaking naghubad ng kanilang pantalon. Nang mula sa hiya, dali-dali siyang tumalikod at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Wang Sonyam, ngunit hindi pa rin nakalimutan na samantalahin ang pagkakataon upang kuhanan ng litrato ang bihirang sandali. Hindi pa lubos na naiintindihan ni Juan Basihan ang nangyari nang ibigay ni Chen Tujae ang telepono para ipakita sa kanya ang mensahe na kumakalat sa group chat ng mga estudyante. Agad na hinabol ni Juan Basihan si Moomin G. Gusto niyang linawin na wala siyang kinalaman sa mga litratong kumalat at hindi niya kailanman itinuring na may pagitan sa kanilang dalawa sa usapin ng uri. Ipinanganak siya sa luho at hindi ito mababago, ngunit hindi niya kailanman minamaliit ang sinuman dahil dito. Ang taos-pusong paliwanag ang nagpakalma kay Moomin G. Humihingi siya ng tawad dahil sa pagiging padalos-dalos at pagkakamali sa pag-unawa, at maingat na nagtanong kung galit ba siya sa mga sinabi niya. Ayaw lang niyang magkaroon siya ng alitan sa punong guro dahil sa kanya, at lalong ayaw niyang magdulot ng karagdagang problema. Ang kanyang mga aksyon ay hindi sadyang paglapit, kundi simple lang dahil ayaw niyang mawala ng isa pang mahalagang kaibigan, ang pangalawang tao na nakilala niya mula nang pumasok sa tintay. Nang marinig ito, mahinang hinaplos ni Juan Basihan ang kanyang ulo at sinabing sila ay matatalik na kaibigan. Nangako siyang hahanapin ang kumuha ng litrato at aayusin ang lahat. Nagbalik silang dalawa sa klase. Pagdating ng araw ng palabas, hindi gaanong pinansin ni Joshua Hao ang kanyang pagganap at abala lamang sa paghihintay kung darating si Juan Basihan o hindi. Ngunit nagsimula ang palabas, ngunit hindi pa rin siya lumitaw. Habang nagtatanghal, naaalala niya ang maikling pag-uusap nila kaninang umaga. Nang dumating si Juan Basihan, direkta niyang tinanong kung ang mga nakaraang pangyayari ay kagagawan niya. Binalaan niya na kung magpapatuloy ito, lalo lang lalala ang relasyon nilang dalawa. Hindi itinanggi ni Joshua Hao ang pagkuha ng litrato ni Moomin G, ngunit sinabi na ang mga masasamang salita sa mensahe ay hindi niya isinulat. Gayunpaman, ayaw nang makinig ni Juan Basihan ng anumang pagdadahilan. Bagamat pinalakpakan siya ng buong bulwagan matapos ang kanyang pagtatanghal, dumilim ang mukha ng ina ni Joshua Hao at hindi maitago ang kanyang pagkadismaya. Nang gabing iyon, uminom siya ng alak hanggang sa malasing at umupo sa labas ng gate ng bahay ni Juan Basihan. Nang makita niya itong bumalik, nagalit siya at umiyak, sinisisi ito kung bakit hindi ito dumating para panoorin ang kanyang pagtatanghal. Tahimik lang na inakay ni Juan Basihan si Joshua Hao sa loob ng bahay at inihiga sa sofa hanggang sa magising ito. Pagdilat ng kanyang mga mata, humihikbi si Joshua Hao at sinabing sinadya niyang piliin ang paboritong kanta nito upang itanghal, ngunit hindi pa rin siya pinansin. Malungkot niyang tinanong kung kailan sila makakabalik sa dati. Ngunit malamig na sumagot lang si Juan Basihan na hindi niya ito pinarurusahan at wala ring balikan. Nagalit si Joshua Hao at ibinunton ang lahat ng kasalanan kay Moomin G, sinasabing ang paglitaw nito ang naghati sa kanilang relasyon. Ang mga salitang iyon ay lalo lamang nagpalungkot kay Juan Basihan. Nang sunduin ni Yan Chen Wen si Joshua Hao, nakita niya itong lumuluha at nakaramdam siya ng matinding galit kay Juan Basihan. Kasabay nito, sinubukan ding mamagitan ng ina ni Juan Basihan. Sa tingin niya, dapat silang magkabati ni Joshua Hao dahil pinayuhan na niya si Moomin G na mag-focus sa pag-aaral upang maiwasan ang anumang karagdagang problema. Bukod pa rito, alam na rin ng ina ni Joshua Hao ang tungkol kay Moomin G at Juan Basihan kaya posible na pahirapan si Moomin G. Gayunpaman, malamig lang na sumagot si Juan Basihan na sinumang gumawa ng gulo kay Moomin G ay gumagawa rin ng gulo sa kanya dahil gusto niya ito. Kinabukasan bago pumasok sa klase, sinadya niyang hintayin si Moomin G upang tanungin tungkol sa love letter noon. Hindi pa nakakasagot si Moomin G ay naibas ang kanyang kamay patungo kay Wang Sonyam. Ngunit diretsong sinabi ni Wang Sonyam na hindi na rin niya matandaan dahil may iba na siyang gusto kaya ibinigay na lang niya kay Moomin G at umuna na. Tatakbo sana si Moomin G nang hilahin siya ni Juan Basihan. Sinabi niyang gusto niyang bawiin ang kanyang sinabi. Kung napagkasunduan na maging magkaibigan, hindi na kailangan niya yon dahil gusto niya ito. Gulat si Moomin G at tinakpan ang bibig ni Juan Basihan bago tumakbong palayo.
Sa itaas, nakita ng ina ni Juan Basihan ang lahat at agad na tinawagan siya para balaan na kung magpapatuloy siya sa paggawa ng kalokohan, hindi na niya kayang protektahan si Muminji. Kalmado lang siyang sumagot na ang kanyang pagkagusto kay Muminji ay isang bagay na hindi niya maaaring pakialaman. Noong gabing bago nito, natuklasan ng ina ni Joshua Hao ang lahat at agad na pinayagan ang kanyang anak na lumiban sa klase ng isang araw upang magmuni-muni sa bahay. Sa buong panahong iyon, ang tanging tao na nasa tabi niya na hindi umalis ni isang hakbang ay si Yan Chenwen. Nagdala siya ng maraming masasarap na pagkain, tahimik siyang inaliw ng kanyang mainit na presensya, at nag-alok pa na kung gusto niyang uminom ng alak sa hinaharap, tawagin lang siya. Tahimik na tinanggap ni Joshua Hao at biglang humingi ng tulong kay Yan Chenwen. Kasabay nito, hindi pa rin sumusuko si Juan Basihan sa pagpapaniwala kay Muminji na tanggapin ang kanyang nararamdaman. Sinundan niya ito hanggang sa convenience store kung saan ito nagtatrabaho ng part-time. Hindi alam ni Muminji ang gagawin kaya nagtago na lang siya sa ilalim ng counter. Umiiwas dito habang bumubuntong hininga sa pagiging matigas ng ulo nito. Ngunit nanatili si Juan Basihan sa kanyang paniniwala na ang kanyang paggusto sa kanya ay kanya lang at hindi ito nakasalalay sa pagtanggap nito o hindi. Sa eksaktong sandaling iyon, lumabas ang manager, itinuro ang kisame at nagpaalala na may fees doon. Ngunit hindi rin nakalimutan na idinagdag na ang pagdidate ay isang bagay na dapat isaalang-alang. Kaya humingi si Muminji ng isang oras na pahinga upang lumabas at kumain kasama si Juan Basihan. Sa maliit na kainan, kumakain si Muminji habang abala naman si Juan Basihan sa pagmamasid sa kanya. Hindi sinasadya niyang pinaalalahanan ito na huwag nang mang-asar dahil malapit nang hindi makatiis ang kanyang puso. Namalaya ni Juan Basihan na nagbabago ang nararamdaman ni Muminji, ngunit itinanggi ito ni Muminji, sinasabing matigas ang kanyang puso. Para masira ang tensyon, inila niya si Juan Basihan para subukan ang pinakamasarap na pagkain kalye sa loob ng 2 kilometro. Nang tikman ni Juan Basihan, isang pwede na tilang ang komento niya na ikinagalit ni Muminji. Iginiit niyang masarap ang pagkain iyon at hindi niya ipapakain iyon sa sinuman. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang tinanong ni Juan Basihan kung bakit lumipat ng paaralan si Muminji. Nagulat si Muminji sandali at sinabing siya mismo ang dapat magtanong sa sarili. Pagkatapos, detalyado niyang isinalaysay na ang kanyang ama ay isang miyembro ng provincial swimming team ng Tintai at marami itong nagawa kaya espesyal siyang pinayagang makapasok sa paaralan kasama na ang pagiging libre sa tuition fee. Ang dahilan naman ng kanyang part-time na trabaho sa convenience store ay dahil sa labis na kahirapan ng kanilang pamilya, hindi kayang tustusan ng kanyang ina ang patuloy na bayarin sa paaralan. Matapos marinig ito, wala nang sinabi si Juan Basihan kundi bumalik sa convenience store. Tahimik na bumili ng isang tumpok ng gamit na lahat ay para kay Muminji. Para sa kanyang sarili, kumuha lamang siya ng isang lollipop at umalis. Nasaksihan ng manager na nakatayo sa tabi ang lahat, natawa at nagkomento na ito ang uri ng mainit na pag-ibig na hindi napapansin ng kabataan na yon. Bitbit ni Muminji ang kanyang bag ng mga gamit pabalik sa bahay. Malapit na siya nang bigla niyang makasalubong ang isang grupo ng mga taong nakapalibot kay Juan Basihan. Nang tanungin, nalaman niyang mga kakilala pala sila ni Yan Chenwen. Walang ano-ano inagsalita si Yan Chenwen na hinahanap niya ang kasintahan ni Juan Basihan. Nang sandaling iyon, inakbayan ni Juan Basihan si Yan Chenwen at may ibinulong, saka bumaling kay Muminji upang pakalmahin na umuwi na ito at maayos ang lahat. Bagamat medyo kinabahan, sinunod pa rin ni Muminji at umuwi. Ngunit pagtapak pa lang niya sa bahay, agad niyang naramdaman na may kakaiba. Isang hindi kaaya-ayang pakiramdam ang kumalat sa kanyang puso na naging dahilan upang hindi siya mapakali. Sa pag-iisip na kasama na naman ni Juan Basihan ang mga tulisan, bigla siyang kinabahan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa, agad na bumalik si Muminji sa lugar kanina, ngunit wala na ang lahat. Isang pakete ng sigarilyo at isang telepono na nakahiga sa lupa na lang ang natira. Kinabukasan sa klase, hindi nakita ni Muminji si Juan Basihan. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa gift fix para tanungin ang 3 matatalik na kaibigan ni Juan Basihan, ngunit lahat sila ay umiling at nagkumpirma na hindi ito pumasok sa klase ngayon. Nang marinig ni Muminji na nasa kanya pa rin ang telepono ni Juan Basihan at nag-aalala na baka may nangyari sa kanya, mabilis na pinalayas ni Li Xiaoyang ang pag-aalala na iyon, sinabing malaki na si Juan Basihan at magiging maayos lang siya. Gayunpaman, nang hilingin ni Muminji na ibalik ang telepono, agad na pinigilan siya ni Joshua Hao na para bang ang telepono ay isang ipinagbabawal na bagay. Naintindihan ni Li Xiaoyang ang ibig sabihin at iminungkahi na direktang pumunta siya sa bahay ni Juan Basihan. Nagpalitan sila ng WeChat at nakuha niya ang address ng bahay nito. Pagdating ng gabi sa kanyang shift sa convenience store, tila lumilipad ang isip niya. Pagtingin niya sa screen, bigla siyang kinilabutan, kumalat ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso na parang malamig na hangin na bumabalik. Napansin ng manager ang maputlang mukha ni Muminji, kaya inalok niyang tulungan siya sa night shift. Yumuko siya bilang pasasalamat at agad na tumakbo, plano sanang tawagin si Wang Sonyam upang samahan siya, ngunit abala ang kaibigan niya. Sa huli, nagpa siya si Muminji na mag-isang pumunta sa bahay ni Juan Basihan. Nang oras na iyon, nakaupo si Juan Basihan sa bahay na puno ng pasa. Lumabas na kagabi, pinilit siya ni Yan Chenwen na pumili sa pagitan ng pakikipagkita kay Joshua Hao o pagtitiis ng bugbog. Mas gugustuhin niyang manatiling tahimik at matanggap ang suntok kaysa gawin ang isang bagay na ayaw niya, at lalong ayaw niyang madamay si Minghyo. Nang dumating si Minghyo sa pintuan, sinubukan niyang pakalmahin ang sarili na ang layunin lang niya ay ibalik ang telepono. Ngunit nang bumukas ang pinto at lumabas si Basihan, nagulat siya na makita siyang dumating ngunit pagkatapos ay ngumiti sa pagmamalasakit na iyon. Tahimik na ibinalik ni Minghyo ang telepono at tumalikod para umalis. Nakita niyang tumakbo siya agad sa bahay ni Basihan para magtago. Agad na kumatok si Jiao nang malakas sa pinto, humihingi kay Basihan na lumabas, sinabi niyang nakita niya si Minghyo sa loob ng bahay niya. Sa mapanuring sa loobin na iyon, malamig na sumagot si Basihan na hindi siya kasali kung sino ang nasa loob ng bahay niya. Sinubukan ni Jiao na ipaliwanag na hindi niya inutusan si Chenwen na saktan siya at humingi pa nga ng tawad para sa kanya, ngunit ayaw niyang makinig. Sa kanyang mga salita, isinara niya ang pinto, iniwan ang galit at pagkabigo ng dalagang nakatayo sa labas.
Sa loob, tiniyak niya kay Minghyo na kapag umalis sila, ihahatid niya ito pa uwi. Nakatakip ang kanyang mga mata, hindi niya akalain na nang buksan niya ang mga ito ay patak lang pala ito sa mata. Nahiya siya at nagulat dahil masyado siyang nag-iisip. Sa oras na iyon, si Jiao ay gumagala sa kalye na puno ng inggit. Hindi niya maintindihan kung bakit, kahit na mayroon siyang lahat, pinili ni Basihan si Minghyo. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na kung gusto mong makamit ang isang bagay, kailangan mong gamitin ang lahat ng paraan. Agad niyang tinawagan ang ina ni Basihan upang ipaalam na bibisita siya. Sa loob ng bahay, dinalhan ni Basihan ng strawberry milk si Minghyo. Nahihiya siyang tumingin sa lasa ng strawberry at tinanong kung ang kanyang pagliban sa klase ay may kinalaman sa grupong iyon. Ngumiti lang siya, ngunit ang katahimikan na iyon ay mas lalong nagpakaba sa kanya. Ang biglang pagtunog ng doorbell ay nagpataranta sa kanya, clumsily niyang natapon ang tasa ng kape sa damit niya. Kakapasok lang ng nanay ni Basihan at sinabing tumawag si Jiao na bibisita raw siya. Nang makita niya ang strawberry milk sa mesa, nagulat siyang nagtanong kung kailan pa nagustuhan ng anak niya ang lasa na ito. Umiti siya at dinala ang bote ng gatas sa kusina kung saan nagtatago si Minghyo at sinabing kakasimula lang niya itong magustuhan. Pagkatapos, tahimik niyang dinala si Minghyo sa pribadong silid. Sa harap niya, natural lang siyang nagpalit ng damit na ikinapula ng mukha niya at napalingon, nahihiya at hindi nangahas tumingin. Umiti lang siya at sinabihan siya ng nanay niya na magpalit ng damit kaya hindi siya pwedeng magpalit sa labas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maghintay sandali at kapag bumaba sila para kumain, hahanap siya ng paraan para makatulong sa kanyang makalabas. Ngunit may isang kondisyon. Huminto si Minghyo. Tinanong niya kung ano ang kondisyon at diretsong tiningnan siya ni Basihan. Hindi itinago ang gusto niya na mula ngayon, hindi na siya dapat umiwas sa kanya. Napilitan si Minghyo na tanggapin ang plano ni Basihan. Sinabihan niya itong maghintay ng eksaktong 60 segundo bago lumabas ng silid. Samantala, tahimik siyang nakatayo at tiningnan ang paligid ng silid, habang siya naman ay lumabas at nakipagtalo sa kanyang ina tungkol sa ayaw niyang mag-aral sa ibang bansa. Dahil sa mainit na pagtatalo, galit na umalis ang kanyang ina papunta sa kwarto niya. Sinamantala nila ang pagkakataon at mabilis na tumakas palabas. Samantala, lihim na sinundan ni Sonyam si Tujay hanggang sa library. Sa mismong sandaling iyon, tinawagan siya ni Minghyo. Dahil sa boses ng pag-uusap ay na-curious si Tujay na lumabas para tingnan at aksidenteng nakita niya si Sonyam na taranta at tumatakbo palabas. Prangkahang kinwestiyon ni Tujay ang madalas niyang lihim na pagsunod sa kanya, nagbigay ng malinaw na ebidensya na nagpakaba kay Sonyam at hindi na makatanggi. Nang tanungin niya tungkol sa mga love letter na isinulat niya dati sa maraming miyembro ng football team, inamin niya na iyon ay isang paraan upang magbahagi ng pagmamahal at mabawasan ang sakit kung sakaling tanggihan. Hindi niya inaasahan na gagantihan ng iba, sapat na nagusto niya. Ang sunod-sunod na pangyayari ay nagparamdam kay Basihan ng kakaibang kaba at saya sa kanyang puso. Samantala, si Minghyo ay nakatayo sa kalye at biglang nabasa ng tubig mula sa sasakyan. Naglakad siya sa library at nakita si Sonyam na nakaupo sa tabi ni Tujay. Nang makita niya iyon, nagkaroon siya ng pagdududa sa kanyang puso dahil sa listahan ng mga taong pinagsulatan ni Sonyam ng love letter, hindi pa niya nakikita ang pangalan ni Tujay. Nang tanungin, umiti lang si Sonyam at sinabing gusto niya ang sinumang gwapo. Sa ibang lugar, niyakap ng ina ni Basihan ang litrato nilang mag-ina. Mabigat ang kanyang puso at nag-iisip kung saan siya nagkamali dahil hindi pa rin humuhupa ang galit ng kanyang anak. Kinabukasan, masiglang tumakbo si Minghyo papunta sa paaralan. Sa daan, nakita niya si Basihan na naghihintay na may dalang almusal. Bahagya siyang sinaway nito dahil madalas siyang tumakbo ng gutom kaya siya nagkaroon ng hypoglycemia. Sumagot siya na madalas siyang walang oras kumain sa umaga at sa paaralan na lang siya kumakain. Naunawaan ni Basihan ang paghihirap niya dahil ang shift niya sa convenience store ay umaabot hanggang gabi. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo niya at inanyayahan siyang sumakay para ihatid siya sa paaralan. Sa sasakyan, hinila niya ang kamay nito at ipinayakap sa kanyang likod. Dumaan sila sa mga tahimik na kalye. Ang mga sandaling iyon ay nagdala ng kulay ng dalisay na kabataan, isang damdaming nagpaparamdam ng kaba sa sinumang nakaranas nito. Pagdating sa gate ng paaralan, humingi si Basihan ng pasasalamat mula sa kanya. Nagpasalamat si Minghyo at tumalikod, ngunit ang strap ng kanyang bag ay sumabit sa bisikleta, kaya bumagsak ang buong hanay ng mga bisikleta. Nahiyang humingi siya ng paumanhin at tumakbo papasok sa klase, na nagpaplanong bumalik pagkatapos ng klase para ayusin ang mga bisikleta. Nang makita ang eksena, napangiti na lang si Basihan ang hindi nalalaman na nakita rin ng kanyang ina ang lahat. Sa klase, kinokolekta ng class president ang mga takdang aralin, hinalugog ni Minghyo ang kanyang bag, ngunit wala siyang makita. Naalala niya na inilagay niya iyon doon, wala nang ibang paraan, kaya tinawag siya sa opisina ng prinsipal. Ipinaalala ng prinsipal sa kanya na hindi lang siya bumagsak sa English standard, kundi hindi pa rin niya naisumite ang kanyang essay. Nagmadaling ipinaliwanag ni Minghyo na nagawa na niya ito, ngunit hindi niya makita ang papel, at itinanggi na ang kanyang part-time na trabaho ay nakakaapekto sa kanyang pag-aaral. Nang tanungin kung gusto niyang makakuha ng scholarship, mariin niyang sinabi ang kanyang determinasyon at pinasigla siya ng prinsipal, at binigyan pa siya ng bagong uniforme. Ngunit ang sanaysay ni Minghyo ay ninakaw. Ang salarin ay walang iba kundi si Jiao, na walang pakundangang sinunog ang sanaysay at ipinahayag na nagsisimula pa lang ang laro. Habang masaya si Minghyo dahil sa bagong uniforme, bumalik siya para itayo ang mga natumbang bisikleta. Malapit na siyang matapos ng lumitaw si Jiao. Sinadyang sipain ang lahat at malamig na nagsalita ng masakit na mga salita. Sinabi niya na si Basihan ay nagpakita lamang ng interes kay Minghyo dahil bago ito sa kanyang paningin at hindi siya totoo. Sumagot si Minghyo na ang kanilang alitan ay dapat nilang lutasin sa pagitan nila at huwag siyang isali. Nasa likuran si Basihan at narinig ang lahat. Lumabas siya at malakas na sinabi kay Jiao na huwag siyang maging labis, na kung may gusto siyang sisihin ay sa kanya na lang at huwag damayin si Minghyo. Ngunit si Jiao ay sumagot ng walang hiya na kung baliwalain siya ni Basihan sa hinaharap, hahanapin niya si Minghyo para guluhin ito hanggang sa makuha niya ang gusto niya. Agad na sinabi ni Basihan kay Jiao na sumama sa kanya sa ibang lugar para mag-usap ng malinaw.
Si Jiao ay kusa at pilit na nakipagkasundo, humingi ng paumanhin ng paulit-ulit para makuha ang kapatawaran. Ngunit si Basihan ay diretsong sumagot na hindi niya siya sinisisi at hindi niya sinasadyang baliwalain, sadyang hindi lang niya alam kung ano ang sasabihin. Kung kailangan niyang magbigay ng dahilan, prang kanyang sinabi na ituring na lang na hindi pa niya nakakalimutan ang nakaraan. Nasabi na niya ang lahat ng kailangan niyang sabihin at mas mabuting huminto na ang lahat dito. Samantala, biglang umulan, patuloy pa ring inaayos ni Minghyo ang mga bumagsak na bisikleta at basang-basa siya. Tumunog ang telepono, tumawag ang nanay niya. Ipinaalam niya na dahil sa malaking order sa pabrika, hindi pa ito makakarating ngayong linggo, ngunit magpapadala siya ng pera sa katapusan ng linggo para mabayaran ni Minghyo ang upa. Pinayuhan siya ng kanyang ina na subukang makisalamuha at lumahok sa mga aktibidad sa paaralan at huwag hayaang mapag-isa ang sarili. Nagmadaling tiniyak ni Minghyo sa kanyang ina na hindi niya kailangan ang pera para makabayad ang kanyang ina ng utang. Naniniwala siya na kung makukuha niya ang scholarship, magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng tawag, patuloy na binasa ng ulan si Minghyo habang inaayos ang mga bisikleta. Narinig niya ang bulungan ng mga kaklase sa kanyang likuran, sinasabing hindi siya karapat-dapat manatili sa paaralan ng mga henyo. Isang bisikleta ang bumagsak sa kanyang paa, na nagdulot ng sakit at kalungkutan sa kanya. Tila ba nilalamon ng ulan ang kanyang kalungkutan? Bumalik ang alaala ng kanyang ama, ang taong nagprotekta sa kanya, ang nagbuhat sa kanya tuwing natutumba siya. Ngayon, sa gitna ng malakas na ulan at hangin, siya na lang ang mag-isa. Lumapit si Basihan sa sandaling iyon, inilawan ang payong sa kanya, at dahan-dahang tinulungan siyang tumayo. Nang makita ang kanyang basang-basa at pagod na anyo, kumirot ang kanyang puso. Pinayuhan niya na anuman ang mangyari, ang pinakamahalaga ay ang pangalagaan ang kanyang kalusugan. Magkasama silang naglakad sa ilalim ng ulan, tahimik ngunit puno ng pagiging malapit. Nakasakay sa kotse, inabot niya ang panyo para punasan niya ang kanyang sarili. Nahiya si Minghyo dahil nabasa niya ang kotse, ngunit hindi naman nag-abalang mag-isip si Basihan. Natatakot lang siya na baka magkasakit ito, humingi siya ng paumanhin dahil lahat ng nangyari ay dahil sa kanya. Gusto niyang gawin ang isang bagay para sa kanya upang kahit papaano ay maibsan ang kanyang pagkapagod. Humarap siya at nagbiro na hindi naman siya nabasa kanina, pagkatapos ay winisikan siya ng tubig mula sa kanyang basa na buhok. Pareho silang napangiti at biglang lumuwag ang atmosphere. Agad na hinubad ni Basihan ang kanyang jacket para punasan ang kanyang buhok. Wala nang mamatay ang kanyang ama, ito ang unang pagkakataon na may isang lalaki na nagpakita ng ganito kalaking pagmamalasakit sa kanya. Bago maghiwalay, gusto ni Basihan na samahan si Minghyo hanggang sa loob ng bahay upang matiyak na hindi siya napagod sa ulan. Nang makita niyang basang-basa ang kanyang damit, binigyan siya ni Minghyo ng lumang damit ng kanyang ama para palitan. Nag-alinlangan si Basihan sandali, ngunit sinabi niya na pumanaw na ang kanyang ama at itinapon na ng kanyang ina ang lahat ng kanyang gamit, ito na lang ang natira. Nang marinig iyon, nagulat si Basihan, nalaman niyang mahigit 1 taon nang patay ang ama ni Minghyo. Umiti siya at sinabing nasanay na siya doon. Pagkatapos ay ipinaalala niya ang kanyang pangako na gagawa ng isang bagay para sa kanya. Gusto niya na turuan siya ng English para makakuha siya ng scholarship. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Basihan, at mula noon, sa kanyang libreng oras, tinuturuan niya siyang mag-English. Determinado rin si Minghyo at sinisikap na mapabuti ang kanyang sarili ng paunti-unti. Unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Tuwing umaga, tumatakbo siya papunta sa paaralan, habang siya naman ay tahimik na sumusunod sa likuran gamit ang kanyang kotse. Isang araw, habang nag-aaral si Minghyo ng mga salita, nadapa siya sa daan. Agad siyang inalalayan ni Basihan, at ang pagitan sa pagitan nila ay tila mas naging maikli kaysa dati. Upang mawala ang awkward na pakiramdam, inalok niya siyang kumain ng inihaw na sausage. Ngunit biglang dinala siya ni Basihan sa isang mamahaling restaurant. Napansin ni Minghyo na masyadong marangya ang lugar at gusto niyang maghanap ng mas abot kayang kainan. Ngunit pumiti lang siya at iginiit na siya ang manlilibre at gusto lang niya siyang dalhin doon para kumain. Maingat na inihain ang bawat ulam. Laging magalang si Basihan na kumuha ng pagkain para sa kanya muna. Nang makita niya itong nahihirapan sa kutsilyo at tinidor, hindi siya nagsalita, dahan-dahan lang siyang nagpakita kung paano gamitin at pagkatapos ay pinalitan ang ulam ng mas madaling kainin. Kumakain siya bilang isang nakagawian habang ang kanyang mga mata ay laging nakatutok sa bawat ekspresyon ni Minghyo. Nang matapos ang pagkain, nagpasalamat siya at masayang nangako na kung bumuti ang kanyang midterm grades, ituturing niyang bayad na ang lahat ng utang niya dito. Ngunit mahinang umiling lang si Basihan, inamin na ayaw niyang matapos ang utang na iyon. Bukod pa rito, sa kanyang paningin, may utang pa rin si Minghyo, ngunit hindi siya nagmamadaling ibunyag ito, hinaplos lang niya ang ulo nito at hinayaan siyang dahan-dahang mag-isip. Samantala, hindi pa rin makalimutan ni si Jiao ang imahe ni Basihan. Ang matatamis na alaala ng kaarawan, ang tawanan, at ang cream cake na nakadikit sa pisngi ay buhay na buhay pa rin sa kanyang isipan. Hindi niya matanggap na ang lahat ay nakaraan na lamang. Sa matinding hangarin, determinado si Jiao na bawiin si Basihan sa anumang paraan. Isang araw, dumating si Basihan sa convenience store para bigyan si Minghyo ng mga review material para sa chemistry, history, at geography. Bago niya ibigay, pinanatili niya ang ugali niyang haplusin ang ulo nito bilang isang pamilyar na ritual. Gayunpaman, ang intimate na sandaling iyon ay aksidenteng nakunan ng litrato ng tauhan ni Chen Wen. Nang tingnan niya ang mga larawan, pinulit niya ang bahagi kung nasaan si Basihan, at mabilis na nakarating ang mga larawan kay si Jiao. Hindi niya napansin na si Basihan ang lalaki sa kotse. Tiningnan niya ang larawan at malamig na sinambit ang kanyang tanging hiling sa kanyang kaarawan ay ang mawala si Minghyo. Kinagabihan, ngumiti lang si Chen Wen bilang pagpayag, ngunit hiniling niya na tanggapin niya ang kapalit na si Basihan. Kinabukasan, magaan ang pakiramdam ni Minghyo habang naglalakad papunta sa paaralan nang tawagin siya ni Sonyang. Ipinakita sa kanya ng kanyang kaibigan ang mga litrato at isang artikulo na nagpapalabas ng maling impormasyon na siya ay sinusuportahan ng isang mayamang lalaki. Mabilis na kumalat ang balita, kaya't agad na pinilit ng ina ni si Jiao ang prinsipal na suspindihin si Minghyo. Nag-alinlangan ang prinsipal, sinabing hindi sapat ang mga litrato para makagawa ng konklusyon, ngunit nagbanta ang ginang na kung hindi mareresolba ang insidente ay ibubunyag niya ang mga bagay na may kaugnayan kay Basihan.
Pagkatapos, tinawag si Minghyo sa opisina ng prinsipal. Pinaghihinalaan ni A.H.S. Garcia si Minghyo na nagtatago ng impormasyon tungkol sa lalaki sa litrato at binalaan siyang suspindihin siya ng 1 linggo para sa investigasyon kung hindi siya magsasalita. Nag-alala si Minghyo na ang pagsuspinde ay pipigil sa kanya na makakuha ng scholarship na siyang tanging paraan niya para bumuti ang kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Basihan na nagsabing hindi na kailangan ng investigasyon. Inamin niya na siya ang mayamang lalaki na sinasabing sumusuporta kay Minghyo. Pagkatapos umalis ni Minghyo, hinarap agad ni Basihan ang kanyang ina. Galit na tinanong kung kinikilala niya ang kotse sa litrato bilang kanyang sasakyan. Narito ang pagsasali ng teksto mula Vietnamese patungong Tagalog na inangkop sa konteksto ng pelikulang I Want to Be Close to You at sa mga pangalan ng tauhan na ibinigay. Kasabay nito, bigyang diin na ang buhay sa paaralan ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Sa itaas ay ang lupo ng paaralan at sa ibaba ay ang mga magulang at mga mag-aaral. Hindi niya basta-basta masusolusyonan ang lahat ng bagay sa isang kaway lamang ng kamay. Hiniling niya na asikasuhin niya ang kanyang kinabukasan sa pag-aaral sa ibang bansa sa halip na umikot lamang sa isang babae. Kasabay nito, sa ibang sulok ng paaralan, labis ang galit ni Wang Sonyam sa pinagdaanan ni Ngo Minji. Dahan-dahan lamang niyang sinabi sa kanyang kaibigan na isipin na lang ito bilang ilang araw na pahinga at humiling na kopyahin ang kanyang mga tala. Bagamat dahan-dahan, ramdam ng lahat ang sakit na bumabalot sa kanya. Pagkatapos ng konfrontasyon sa kanyang ina, wala nang ganang maglaro ng basketball si Juan Basihan. Muling bumalik ang alaala ni Ngo Minji noong panahong iyon sa isang barbershop. Lumitaw siya na may malungkot na mukha, pumunta sa tindahan para lang ibenta ang kanyang mahabang buhok. Sa halagang 1,200 yuan na kapalit ng buhok, tinawagan niya kaagad ang kanyang ina, masiglang sinasabi na nanalo siya ng scholarship. At mayroon siyang bonus ngayong buwan, kaya hindi na kailangan pang magpadala ng kanyang ina ng panggastos. Nangako pa siya na kapag umuwi ang kanyang ina, ay ililibre niya ito ng masarap na pagkain. Ang mga salitang iyon ang nagpaiyak sa kanya at naintindihan ni Juan Basihan higit kailanman na ang midterm exam ang tanging pag-asa ni Ngo Minji upang patuloy na samahan ang kanyang ina sa mahirap na paglalakbay. Isang hapon ng malakas na ulan, pauwi na si Ngo Minji nang bigla siyang hatakin ng isang lalaki na inakbayan siya. Lumabas na tumatakas siya sa humahabol sa kanya. Nang makasiguro na wala ng panganib, inalis niya ang kanyang sombrero at inilantad ang pamilyar na mukha ni Jing Suo, ang kaibigan ni Ngo Minji noong bata pa siya. Ngunit hindi pa nagtatagal ang saya ng muling pagkikita nang lumitaw si Juan Basihan at humarang sa pagitan nila. May pag-aalinlangan ang kanyang titig habang sinusuri niya ang estranghero na nakatayo sa tabi ni Ngo Minji. Ang pagtatagpo ay naging sanhi ng awkward na sitwasyon para sa kanilang tatlo, kaya't kinailangan ni Ngo Minji na sumigaw at utusan silang tumigil. Bago pa humupa ang tensyon, biglang lumitaw si Yan Chen-wen at hinarang sila. Alam na wala siyang magandang intensyon, mabilis na nagtulungan ang tatlo upang lumaban na nagresulta sa pagkakagulo ng kanyang grupo bago sila magkasamang tumakas. Pagkabalik ni Ngo Minji sa bahay, habang nagpapalit siya ng damit, biglang pumasok ang kanyang ina. Nang makita ang dalawang kakaibang lalaki sa bahay, nalito siya at nagtanong. Agad na ipinaliwanag ni Ngo Minji at mabilis namang nakilala ng kanyang ina si Jing Suo, ang batang lalaki na nakalaro ng kanyang anak noon. Nang makita na masaya ang kanyang anak na nakikisama sa mga kaibigan, nakahinga siya ng maluwag dahil matagal na siyang nag-aalala na ang kanyang anak ay namumuhay ng sarado sa paaralan. Bago pa man makaupo ng matagal si Juan Basihan, tinawag na siya ng kanyang ina pauwi. Bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin sa ina ni Ngo Minji na bibisita siya sa ibang pagkakataon. Hinatid pa niya si Ngo Minji hanggang sa pinto, kung saan mahinahon niyang tiniyak sa kanya na gagawa siya ng paraan para malutas ang problema sa suspensyon sa pag-aaral. At kung nakakaramdam pa siya ng sama ng loob, kagatin lang siya para maibsan ito. Umiti siya at sumagot na hindi siya aso para mangagat ng tao. Bago siya umalis, nag-aalala siyang muling nagtanong tungkol sa relasyon nila ni Jing Suo. Nang marinig ni Ngo Minji na magkaibigan lang sila mula pagkabata at itinuturing niya itong parang kapatid, saka palang gumaan ang loob ni Juan Basihan. Ngunit hindi niya alam na habang umaalis siya ng may payapang puso, si Jing Suo naman ay may ibang intensyon. Hindi niya itinuturing si Ngo Minji na kapamilya at wala siyang balak na iwanan ito. Sinabi ni Jing Suo sa ina ni Ngo Minji na nag-aaral siya ng boxing sa sports academy at humihingi ng kaunting tulong tungkol sa tirahan. Nang marinig ito, agad siyang pumayag, iniisip na mas panatag ang kanyang anak kapag may kasama siyang kaibigan habang siya ay nagtatrabaho. Kinabukasan, maagang gumising si Ngo Minji para mag-jogging. Bago umalis ng bahay, maingat siyang naghanda ng 2 tinapay. Nakita ito ni Jing Suo at kinuha ang isa para tingnan at natuklasan na pareho ng expired ilang araw na ang nakalipas. Sa simpleng almusal, sinubukan ni Jing Suo na magtanong tungkol sa buhay ni Ngo Minji. Bagamat nakangiti siyang nagsasabing maayos ang lahat, ngunit sa paraan pa lang niya ng pagkain ng mainit na dumpling na hindi niya mailuwa, naintindihan na niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya. Hindi na siya nagsalita ng marami, dahan-dahan lang siyang nagbigay ng tissue para punasan ang kanyang bibig na parang isang maalalahaning ugali. Tiningnan siya ni Ngo Minji nang may makahulugang tingin, nagtataka sa pagiging maalalahanin ng kanyang kaibigan noon, at pagkatapos ay mausisa siyang nagtanong kung may nobya na ba siya. Ngunit umiling lang si Jing Suo, na natiling simple at katulad ng dati. Sa kabilang banda, nakikipag-usap si Wang Sonyam kay Chen Tujai. Nagulat siya nang malaman na matagal na pala itong may pinsala, may punit na litid at meniskus, kahit na mukha pa rin itong malakas ngayon. Pinakalma ni Chen Tujai na kailangan lang ng pagbibilad sa araw at pagkuha ng calcium at unti-unting gagaling ang lahat. Nang magtanong siya tungkol sa koponan, inakala niyang siya ang kinainteresan. Bagamat nagbibiro lang, may bahid ng seryoso sa mga mata ni Chen Tujai. Sinabi niya na panatilihing sikreto ang pinsala at pagkatapos ay pareho silang humiga at nagbilad sa araw.
Dahan-dahan pang inilabas ni Chen Tujai ang kanyang kamay upang sandalan niya ang kanyang ulo na lumikha ng isang mahirap ilarawan na intimate na sandali. Samantala, galit na pumasok si Qin Si Jiao sa training room, tinatanong si Yan Chen Wen tungkol sa pagpapabagsak kay Juan Basihan. Walang pakiramdam na sumagot si Yan Chen Wen na lahat ng bagay ay may presyo. Bagamat galit, nang hindi sinasadyang dumaan ang tingin ni Qin Si Jiao sa katawan ni Yan Chen Wen, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang nahuhumaling sa isang bagay na malabo at mapanganib. Dahil gusto ni Juan Basihan na makabalik si Ngu Mingji sa paaralan, napilitan siyang lapitan si Qin Si Jiao upang humingi ng tulong. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong magtakda ng kondisyon. Kung gusto niyang tulungan siya, kailangan niyang isapubliko ang kanilang relasyon sa susunod na performance, at kailangan pa siyang bigyan ng bulaklak sa harap ng maraming tao. Bagamat sa loob ay nagdadalawang isip, dahil kay Ngu Mingjay, napilitan siyang tanggapin ang kasunduan sa isang araw na pakikipag-date. Tulad ng ipinangako, sa araw ng performance, lumitaw si Juan Basihan na maihawak na baukwet ng bulaklak na ikinagulat ni Wang Sonyam. Mabilis siyang kumuha ng litrato bilang ebidensya at ipinadala kay Ngu Mingji. Nang matanggap ang larawan, hindi maiwasan ni Ngu Mingji ang matindi niyang galit. Ang mga lumang galit sa kanyang puso ay hindi pa humupa at ngayon ay nakita pa niya ang dalawa na naglalambingan sa gitna ng maraming tao. Napansin ni Jing Suo na bumubulong si Ngu Mingji kaya lumapit siya para tingnan. Tiningnan niya ang larawan, umiti at pagkatapos ay ikinuwento na 2 taon na ang nakalipas nang hindi sinasadya niyang mabangga ang sasakyan ni Juan Basihan, nakita niya itong kasama ang babaeng iyon. Nang marinig ito, tumango lang si Ngu Mingji at nalungkot ang kanyang puso. Gayunpaman, inaya pa rin niya itong mag-jogging para gumaan ang kanyang loob. Hindi inaasahan, habang tumatakbo, nakita niya si Juan Basihan at Qin Si Jiao. Nang makita siya, agad na itinago ni Juan Basihan ang baukwet ng bulaklak sa kanyang likod, habang sinadyang magsalita si Qin Si Jiao na sinasabing inihatid lang siya nito pauwi pagkatapos ng performance. Noon, dahan-dahang ipinatong ni Jing Suo ang kanyang kamay sa balikat ni Ngu Mingji bilang isang mapaghamong kilos ng pagprotekta na nagpatulala kay Juan Basihan. Sinabi lang niya na nagsasanay siya kasama si Ngu Mingji at ayaw niyang guluhin ang pakikipag-date ng iba. Pagkatapos ay umalis silang dalawa, iniiwan si Juan Basihan na nakatayo doon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nasasangkot sa ganoong karaming gulo. Malinaw na wala siyang ginawang mali, ngunit kailangan pa ring subukan na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Dahan-dahang nagsalita si Jing Suo na sa isang siksikan na paaralan, ilan lang talaga ang nakakaintindi sa kanya. Para sa mga tagalabas, lahat ng ito ay tsismis lang na maririnig at makakalimutan. Kung kaya niyang pasimplehin ang lahat sa kanyang puso, mas gagaan ang lahat. Nang marinig ito, para bang nabawasan ang pasanin ni Ngu Mingji at naging mas payapa ang kanyang kalooban. Kasabay nito, pagkatapos ng isang araw ng pakikipag-date, mayroon ng sariling desisyon si Qin Si Jiao. Napagtanto niya na hindi na niya maaaring patuloy na mahalin si Juan Basihan. Ang isang taong tulad niya ay hindi karapat-dapat sa kanyang taos-pusong damdamin. Mula ngayon, dapat na lang silang maging ordinaryong magkaibigan. Kapag nasabi na ang mga salita, wala nang urungan, hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na mapahiya pa muli. Nang marinig iyon, tumango lang si Juan Basihan at tahimik na tinanggap ang bagong papel niya sa relasyon. Tungkol naman kina Ngu Mingji at Jing Suo, pareho silang dumiretso sa kanilang paboritong convenience store. Binigyan siya ng manager ng isang bag ng tinapay at pinayuhan siyang patayin ang ilaw pag-uwi. Kinuha ni Jing Suo ang bag ng tinapay at natuklasan na malapit nang mag-expire ang lahat, kaya napagtanto niya ang pinagmulan ng mga tinapay kaninang umaga. Walang pag-aalinlangan na inamin ni Ngu Mingji na lagi siyang nagtitipid para maiwasan ang pag-aaksaya ng pagkain. Nagsimulang mag-alala si Jing Suo at tinanong si Ngu Mingji kung magkano pa ang utang ng kanyang tiyuhin at kung kailangan niya, tutulungan niya ito. Hula niya, kung hindi dahil sa ama ni Ngu Mingjay, hindi sana nahikayat ang tiyuhin niya na mamuhunan at hindi sana naloko. Nang marinig ito, mahinang sumagot si Ngu Mingji na kung ganoon, lahat ay kasalanan din niya. Kung hindi siya pinilit ng kanyang ama na pumasok sa talento noong taon na iyon, marahil ay hindi siya nagmadali sa paghahanap buhay. Gayunpaman, tapos na ang lahat at may solusyon na siya ngayon. Naniniwala siyang mababayaran niya ang lahat ng utang sa taong ito. Tahimik na umalis ang dalawa sa tindahan at sabay na umuwi ng gabing iyon. Tumawag si Juan Basihan kay Ngu Mingji, ngunit hindi niya ito sinagot. Nakahiga sa kama, hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Mabilis na lumabas ang text message mula sa kanya na sinasabing naghihintay siya sa harap ng kanyang bahay. Ayaw pa rin niyang lumabas para makipagkita hanggang sa marinig niya ang boses nito na nagbabanta na. Kung hindi siya magpapakita, sisigaw siya para marinig ng buong kapitbahayan. Sa huli, lumabas si Ngu Mingji. Agad na ipinaliwanag ni Juan Basihan na walang namamagitan sa kanila ni Qin Si Jiao. Malamig na sumagot si Ngu Mingji na wala naman talaga, yakap lang at bulaklak. Dahil sa reaksyon niya, nagsimulang magtanong si Juan Basihan kung nagsiselos ba siya. Sino si Jing Suo at bakit siya kasama mo ng ganoon katagal? Agad na nilinaw ni Ngu Mingji na si Jing Suo ay bagong kaibigan lang na hindi pa stable sa tirahan kaya nakikituloy lang ng ilang araw. Sa sandaling iyon, tumunog ang tawag mula sa prinsipal. Natanggap ni Ngu Mingji ang balita na maaari na siyang bumalik sa paaralan simula bukas. Labis ang kanyang kagalakan kaya hinawakan niya ang kamay ni Juan Basihan. Masaya siyang nagsalita na sa wakas ay makakabalik na siya sa paaralan, makakakuha ng scholarship, at makakabili ng kanyang pinapangarap na running shoes. Agad niyang inilagay ang kanyang kamay sa bibig nito, nagpapaalala na huwag gumawa ng ingay sa gitna ng gabi. Ngunit hindi maitago ni Ngu Mingji ang kanyang kaligayahan, mahigpit pa rin niyang hinawakan ang kamay nito at patuloy na iwinawagayway. Kinabukasan, hinila ni Wang Sonyam si Chen Tujai para gamutin ang kanyang tuhod. Matigas niyang sinabi na kung hindi siya magpapatingin, hindi niya ibabalik ang kanyang backpack. Wala nang ibang magawa si Chen Tujai, kundi pumunta sa ospital. Habang naghihintay siya ng acupuncture, sinamantala ni Wang Sonyam ang pagkakataon na humiga at magpahinga ng komportable na parang nag-i-enjoy sa isang step. Nang matapos ang procedure, pinuntahan niya si Ngu Mingji habang naglalakad at nag-uusap. I-translate, biglang huminto ang kanyang mga yapak nang makita ang mensahe mula kay Chen Tujai.
Napatingin si Mumin Jay, nagulat na siya na naman. Umiti lang si Wang Sonyam at ikinuwento na nitong mga nakaraang araw ay madalas siyang kasama ni Chen Tujai sa ospital at biglang ibinunyag na may sinabi sa kanya si Qin Si Jiao na sikreto, ngunit pinayuhan siyang panatilihin itong kumpidensyal. Pagdating nila sa bahay, bigla nilang nakasalubong si Jing Suo na kakalabas lang ng banyo, basa pa ang buhok at nakabalot ng tuwalya. Nagulat si Wang Sonyam, nabuga niya ang iniinom niya kay Jing Suo at sumigaw. Nagmamadaling lumabas si Mumin Ji para ipaliwanag, ipinakilala na ito ang kanyang kaklase, at kay Wang Sonyam naman, sinabi niyang si Jing Suo ay ang dating kapitbahay na kapatid na pansamantalang nakikitira. Sa wakas, dumating din ang araw ng midterm exam. Concentrated si Mumin Ji sa kanyang pagsusulit habang si Juan Basihan naman ay mas abala sa pagtitig sa kanya kaysa sa pagsusulat. Nang lumabas ang resulta, nakakuha si Mumin Ji ng 7, napabilang sa top 50, ngunit nag-aalala pa rin dahil 3 lang ang scholarship slots. Agad siyang hinila ni Wang Sonyam sa ibang bulletin board kung saan naroon ang resulta ng scholarship at ang pangalan ni Mumin Ji ay nasa listahan. Nagyakapan silang dalawa, labis na natutuwa. Nakita ito ni Juan Basihan at hinila ang kamay ni Mumin Ji patungo sa rooftop. Doon, masayang ibinahagi ni Mumin Ji ang kanyang kagalakan dahil maganda ang resulta ng kanyang pagsusulit dahil sa tulong ni Juan Basihan sa pagrepaso. Nagpasalamat din siya dahil sa kanya, nakabalik siya sa pag-aaral. Sa sandaling iyon, isang bulalakaw ang dumaan. Hinila niya ang kamay nito para tingnan ang sandaling iyon na lalong nagpalapit sa kanilang dalawa. Tapos, bigla itong nagkunwari na nakakita ulit ng bulalakaw. Pero nang lumingon siya, dahan-dahan itong hinalikan ang pisngi niya. Hindi nagalit si Mumin Jai, ngumiti lang siya na parang tahimik na kinukumpirma ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Sa kabilang banda, bagamat sinabi na ni Qin Si Jiao na susuko na siya kay Juan Basihan, tahimik pa rin siyang nag-post ng litrato nilang dalawa sa Weibo na may cryptic na caption, hinahamon si Mumin Ji. Nang makita ni Wang Sonyam ang litratong iyon, agad niya itong ipinadala kay Mumin Ji. Mula sa pagiging masaya, bigla siyang nalungkot, nagalit dahil si Juan Basihan ay basta-basta lang nagpapakuha ng litrato kasama ng iba at sinabi pang gusto siya. Gulong-gulo ang lahat sa kanyang isipan, kaya hindi siya mapakali. Kinabukasan, dahil wala siyang ganang mag-jogging papuntang paaralan, hiniling ni Mumin Ji kay Jing Suo na ihatid siya. Nagalit si Juan Basihan nang makita niya, ngunit walang pakialam na sinagot niya na wala itong kinalaman sa kanya kung sino ang naghatid sa kanya. Walang silbi ang kanilang relasyon, hindi sila magkaibigan sa paaralan at hindi rin sila magkababata tulad nina Juan Basihan at Qin Si Jiao. Nagulat siya at hindi niya naintindihan ang sinasabi niya habang pumasok na siya sa klase nang hindi man lang lumingon. Sa recess, naglaro ng basketball si Juan Basihan, ngunit hindi pa rin nakalimutang bigyan ng atensyon si Mumin Ji. Lumapit siya at inaya itong umuwi pagkatapos ng klase, ngunit muli siyang tinanggihan. Sa sandaling iyon, tinawag ng principal si Mumin Ji para makipag-usap ng pribado. Tinatanong niya kung bakit hindi siya natutong lumangoy, kung ito ba ay dahil sa nakaraang may kinalaman sa kanyang ama. Mahinang sumagot si Mumin Ji na kaya niyang punan ang mga punto sa ibang asignatura. Ngunit mahigpit na sinabi ng principal na ang eskwelahan ng talento ay kilala sa paglangoy, ipinagmamalaki ng kanyang ama iyon, at kung buhay pa siya, hindi niya gugustuhin na tumakas siya. Pagkatapos ay binigyan niya si Mumin Ji ng swimming pool access card. Pinayuhan siyang panatilihing sikreto ito at maghanap ng magaling na coach. Nang lumabas si Mumin Jai, tinanong kaagad ni Juan Basihan kung ano ang sinabi ng principal sa kanya. Umiling lang siya at sinabing paalala lang iyon na mag-aral ng mabuti at mabilis na umalis. Mula sa malayo, nakita niya si Jing Suo na sumundo sa kanya. Nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng inis, pag-aalala at kawalang magawa. Habang papunta si Mumin Ji sa paaralan, biglang nagkaproblema ang kanyang scooter. Tumigil siya at bumuntong hininga, malalim ang tingin. Hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa kinakailangang kurso sa paglangway ngayong semestre. Gaano man niya gustong makipagtalo, ito ay isang mahalagang asignatura sa paaralan ng mga henyo. Dahan-dahang sinabi ni Jing Suo na hindi mahirap lumangoy tulad ng iniisip niya, maaari niya siyang turuan, ngunit una, kailangan ni Mumin Ji na maging matapang na lumapit sa tubig ng paunti-unti upang maramdaman na ang tubig ay hindi nakakatakot. Ngunit, bumalik sa katotohanan na ubusan ng baterya ang scooter. Pinaandar ito ni Jing Suo na parang dock bike na mukhang clumsy at nakakatawa. Hindi sinasadyang nakita ni Juan Basihan ang eksena at hindi maiwasang makaramdam ng selos. Pumunta ako kay Jing Suo sa paaralan upang turuan si Mumin Ji na lumangoy. Ipinangako niya na kung tutulungan niya itong malampasan ang takot nito sa tubig, kailangan niya itong tawaging kuya. Kaagad na binaliwala ito ni Mumin Ji at hindi sumagot. Ang ingay sa pagitan ng dalawa ay hindi sinasadyang nakita ni Juan Basihan na dumadaan. Sa screen ng telepono, maraming mensahe ang hindi pa nasasagot na nagpapabigat sa kanyang puso. Hindi na nakatiis, lumapit si Juan Basihan at direktang tinanong kung ano ang ginagawa ng dalawa. Yinakap kaagad ni Jing Suo si Mumin Ji at walang pag-aalinlangang sinabi na sila ay nagde-date. Tumingin si Juan Basihan ng direkta sa mga mata ni Mumin Ji, umaasang makahanap ng malinaw na sagot. Ngunit malamig lang na sinagot ni Mumin Ji na walang kinalaman sa kanya kung totoo o hindi. Galit na tinanong ni Juan Basihan kung bakit hindi niya sinagot ang kanyang mga mensahe at sinagot niya na ayaw niyang magkamali ng pagkaintindi si Qin Si Jiao. Mabilis na hinila ni Juan Basihan ang kamay nito upang linawin ang sitwasyon, ngunit agad na sumingit si Jing Suo. Agad na sumagot si Juan Basihan na walang kinalaman ang kanilang relasyon ni Mumin Ji sa mga labas. Mabilis na naglaban ang dalawa, walang gustong magpatalo. Takot na sumingit si Mumin Ji upang mamagitan, ngunit sa kaguluhan, aksidenteng nahulog siya sa pool. Kaagad na tumalon ang dalawa upang iligtas siya at sa huli, si Juan Basihan ang nag-ahon kay Mumin Ji sa pampang. Nakaupo sa upuan, ang tatlo ay nalulumbay at walang nagsasalita. Sa gabi, hindi makatulog si Mumin Ji dahil paulit-ulit na naririnig sa kanyang isip ang sinabi ni Juan Basihan na walang namamagitan sa kanila ni Qin Si Jiao. Na maaari siyang magtiwala sa kanya kahit isang beses lang at lahat ay hindi pagkakaunawaan. Sa kabilang banda, hindi rin makatulog si Juan Basihan dahil sa pag-aalala.
Napagtanto niya na kung hindi niya malulutas ang problemang ito, lalong lalayo ang agwat sa pagitan nila. Sa pagkabalisa, naalala ni Juan Basihan ang sinabi minsan ni Jing Suo na alam lang niyang sabihin gusto niya, ngunit wala siyang alam tungkol kay Moomin Jae, at sa kanyang mundo ay siya lang ang nag-iisa. Nagdulot ito sa kanya upang pag-isipan muli ang kanyang sarili. Hindi na nakatiis, pinuntahan niya ang bahay ni Moomin Jae upang makipagkita kay Jing Suo at malaman kung bakit siya natatakot sa tubig. Bumuntong hininga si Jing Suo at isinalaysay na namatay ang ama ni Moomin Jae sa pagliligtas ng isang taong nalulunod. Tumahimik si Juan Basihan at nagtanong ng isa pang tanong, gaano katagal mananatili si Jing Suo doon? Nagkibit balikat lang si Jing Suo at sinagot na dapat ay sa kanya ang tanong na iyon. Sa halip, nanatili si Juan Basihan at inangkin pa ang sofa, kaya nagpatuloy silang magtalo bago sila pumayag na maghati sa tulog. Kinaumagahan, nagising si Moomin Jae at natawa nang makita niya si Jing Suo at Juan Basihan na natutulog na magkadikit. Hindi pinalampas ang bihirang sandali, kinuha niya kaagad ang isang litrato. Nang nakaupo ang tatlo sa hapagkainan, patuloy pa rin ang pagtatalo ni Jing Suo at Juan Basihan, sa pagkakataong ito ay dahil sa pagkain. Buo ang desisyon ni Juan Basihan na huwag hayaang agawin ni Jing Suo ang bahagi ni Moomin Jae na nagpapaganda sa umaga. At habang nagtatalo pa rin ang dalawa, biglang inihayag ni Moomin Jae na magkasama silang tatlo na lalabas na yung tanghali. Nagulat ang dalawang lalaki at nagkatinginan. Walang nagsalita ngunit may kaunting pag-asa. Sama-sama silang tatlo na sinubukan ang mga laro na hindi pa nila nasusubukan. Umalingaw ang tawanan sa buong palaruan na tila nagtataboy sa lahat ng mga pag-aalala na naipon. Kahapon, si Jing Suo at Juan Basihan ay parang aso't pusa. Ngunit ngayon ay kaya na nilang magkatuwaan kasama si Moomin Jae, tumatawa ng walang pag-aalala. Ang mga litrato ng alaala ay itinago ni Moomin Jae. Hindi rin nagpahuli si Juan Basihan, patuloy na sumisingit sa litrato, humihiling na magkasama sila. Ang dalawang lalaki, dahil gusto nilang maging masaya si Moomin Jae, ay sumang-ayon na pansamantalang maging magkaibigan. Ang pagiging magkaibigan mula sa pagiging magkalaban ay hindi madali. Ngunit, masigasig pa silang nagpustahan kung sino ang unang magpaparamdam kay Moomin Jae, ang isa ay aatras. Kaya naman, patuloy ang masayang araw sa gitna ng tawanan, maiinit na tingin at walang tigil na pagkuha ng litrato. Siguro, pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ito ang unang pagkakataon na talagang naramdaman ni Moomin Jae ang kapayapaan at kaligayahan. Ngunit sa puso ni Jing Suo, nagsimulang lumitaw ang pakiramdam ng pagkatalo. Unti-unti niyang napagtanto na lalong lumalapit ang agwat sa pagitan ni Moomin Jae at Juan Basihan. Nang matapos ang kanilang paglalaro, biglang bumuhos ang ulan at hindi nag-atubili ang tatlo na maligo sa ulan, ang kanilang tawanan ay sumasabay sa bawat patak ng malamig na tubig, na parang walang liriko na kanta ng isang nagniningning na kabataan. Nagpatuloy silang muli sa paligsahan upang makita kung sino ang mas matagal makalubog. Nakatanaw si Moomin Jae sa pampang, kalahati masaya at kalahati nag-aalala, ang kanyang pagkabahala ay umapaw nang hindi niya makita si Juan Basihan na lumitaw. Sa sandaling iyon, bumalik ang luma niyang alaala. Minsan siyang nakatayo sa pampang, tinatawag ang pangalan ng kanyang ama sa kawalan. Hindi na nakapag-isip pa, kaagad na hinubad ni Moomin Jae ang kanyang damit, nilakasan ang loob at lumukso sa tubig, hawak ang float sa isang kamay, at mariing hinahanap sa kabilang kamay. Sa kabutihang palad, lumitaw na rin si Juan Basihan sa ibabaw ng tubig. Nang makita siya, nagulat itong nagtanong kung bakit siya bumaba. Ngunit bago pa siya makapagsalita, niyakap na siya ni Moomin Jae. Sa banyo, mahigpit na pinayuhan ni Jing Suo si Juan Basihan. Si Moomin Jae ay isang uri ng tao na laging nagpapanggap na walang pakialam, ngunit sa totoo lang ay nagtatago ng maraming sakit. Pag hindi niya kayang alagaan siya ng maayos, kahit papakasalan siya ni Juan Basihan at magkaroon sila ng mga anak, hindi siya bibitawan ni Jing Suo. Para sa kanya, ang unang pag-ibig ay kadalasang walang magandang wakas, ngunit hindi ibig sabihin nito na madali siyang susuko. Pagkatapos ng babala, umalis siya at iniwan ang dalawa sa kanilang sariling espasyo. Nananatili si Juan Basihan at dahan-dahang tinanong si Moomin Jae kung bakit, kahit takot sa tubig, ay bumaba pa rin siya upang iligtas siya. Sumagot siya na noong oras na iyon, blanko ang kanyang isip at iniisip lang na kung hindi siya bumaba, mawawalan muli si Moomin Jae ng isang tao tulad ng dati. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging walang silbi, takot kahit sa tubig, dahil sa tuwing lumalapit siya sa tubig, bumabalik ang imahe ng kanyang ama. Pumanaw ang amang iyon nang hindi pa siya nakakagraduate at hindi pa nakakaranas ng isang ordinaryong araw. Nang marinig iyon, pinagaan ni Juan Basihan ang loob niya. Lilipas din ang sakit at ang kanyang ama ay laging nandyan, sa ibang anyo lamang. Ibinahagi din niya ang tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang kapatid na lalaki na may talento sa sining, marunong tumugtog ng instrumento, kumanta, at sumulat ng kanta, ngunit hindi kailanman nakatanggap ng pagkilala mula sa kanilang ina. Sa mata ng kanilang ina, mas mahalaga ang isang kaysa sa lahat ng iba pang aspeto. Minsan, inakala ng kapatid na iyon na siya ay hangal habang si Juan Basihan ay abala lamang sa sports, tinatamasa ang lahat ng papuri at kaluwalhasyan nang hindi kailanman napapansin ang damdamin ng kanyang kapatid. Minsan ay napagkamalan niyang ang katahimikan ng kanyang kapatid ay dahil sa paglikha. Nahuli niya ang bata na nakakulong dahil sa pakiramdam ng pagpapabaya, dahil sa isang palabas na pareho silang hindi pinuntahan ng kanyang ina. Maraming beses nang tinanong ni Juan Basihan ang kanyang sarili kung hinabol niya ang kanyang kapatid noong araw na iyon, magiging iba kaya ang kinahinatnan. Hindi niya inasahan na ang hapon na iyon ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang kapatid. Nangyari ang libing na parang panaginip kaya hindi siya makapaniwala na talagang umalis na ang kanyang kapatid. Sa kanyang puso, laging may malabong pag-asa na baka malayo lang nagpunta ang bata. Para kay Moomin Jae, ang mga pagtatapat na iyon ay nagdala sa kanya sa isang ganap na kakaibang bahagi ni Juan Basihan, hindi isang lalaking laging malakas at masayahin, kundi isang tao ring nagdala ng malalim na pagkalugi na walang nakakaalam. Upang ilabas ang emosyon, sumigaw ang dalawa, tinatanggal ang madilim na kapaligiran na bumabalot sa kanila sa mahabang panahon. Si Juan Basihan ang nagturo kay Moomin Jae na lumangoy, kahit na mas marami silang naglaro kaysa lumangoy. Hindi niya matandaan kung ilang beses siyang nasamid sa tubig dahil sa pagbibiro niya, ngunit ang kanyang nagniningning na mga mata sa oras na iyon ay puno ng pasasalamat at ginhawa. Sa gabi, inihatid ni Juan Basihan si Moomin Jae sa bahay.
Nang tanungin niya kung nagtaka ba siya kung bakit may susi siya sa swimming pool, ngumiti lang siya at sinabi na ipinagbili ng kanyang ina na panatilihing lihim. Napagtanto niya na matagal na pala niyang alam, hindi rin niya nakalimutang banggitin ang prinsipal na bagamat mukhang istrikto sa panlabas ay napakabait pala. Bago siya pumasok sa bahay, bigla siyang tinanong nito kung may oras siya sa prom sa susunod na Miyerkules dahil gusto niya siyang imbitahin bilang kapareha. Tumango si Nguming Ji bilang pagsang-ayon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa na hindi pa niya nararanasan. Samantala, nakatayo si Qin Si Jiao sa harap ng bahay ni Juan Basihan, naghihintay sa pagdating niya. Nang makita siya, kaagad niyang ipinakita ang isang intimang saloobin, sinabing gusto niyang pumili ng kasuotan para sa kanya para sa prom, tulad ng bawat taon. Ngunit sa pagkakataong ito, diretsahang tumanggi si Juan Basihan, sinabing inimbitahan na niya si Nguming Ji. Hindi maiwasang magalit ni Qin Si Jiao at sinisi siya sa hindi pagbibigay ng abiso. Pero tumugon kaagad si Juan Basihan na bawat taon ay ipinapalagay na niya siyang kapareha nang hindi man lang nagtatanong at hindi niya kailanman siya iginala. Nang siniraan ni Qin Si Jiao, si Nguming Ji na hindi karapat-dapat at hindi marunong sumayaw at magiging kahihiyan lang daw sa entablado. Kalmadong sumagot si Juan Basihan na mas gugustuhin pa niyang umupo sa ilalim ng entablado kasama si Nguming Ji. Hindi rin niya nakalimutang balikan ang mga dating sinabi ni Qin Si Jiao na nagpagalit sa kanya hanggang sa umuwi siya at naglabas ng galit sa pamamagitan ng paggupit ng prom dress na inihanda niya. Nakita mismo ni Yan Chenwen ang galit na iyon kaya tinanong niya ang dahilan at isinalaysay naman ni Qin Si Jiao ang lahat. Pagkatapos marinig ang lahat, kaagad siyang nangako na hindi niya hahayaan na magkasama silang sumayaw. Sa kabilang banda, si Nguming Ji at Wang Sonyam ay pumipili ng mga damit at sapatos para sa prom. Nagkataon na umuwi si Jing Suo mula sa paaralan at nakinig sa usapan sa labas ng pinto. Nagreklamo si Nguming Ji na masyadong mahal ang lahat ng damit at wala siyang sapat na pera para bilhin ang mga ito. Ngunit gayunpaman, gusto pa rin niyang maghanda ng mabuti para sa prom. Hindi lang inimbitahan ni Juan Basihan si Nguming Ji, matyaga rin siyang tinuruan ng bawat galaw ng sayaw. Ang mga pagsasanay na iyon na puno ng pagsisikap ay unti-unting naging mas matamis kaysa nakakapagod dahil wala ng distansya sa pagitan nilang dalawa. Kahit sa kanyang libreng oras, pumupunta pa siya sa convenience store. Patuloy na nagsasanay kasama si Nguming Ji at pagkatapos ay magkasamang umiinom ng strawberry milk bilang simbolo ng tamis na unti-unting namumukadkad sa pagitan ng kanilang dalawang puso. Nang hindi sinasadyang magtagpo sina Min Ehi at Basihan kina Sonyam at Tujay, at syempre nandoon din sina Xiaoyang at Shu Hao. Sa gitna ng kasiyahan, hindi makainom si Tujay dahil umiinom siya ng gamot, kaya naman hindi matiis ni Sonyam na hayaan siyang mag-isa, kaya patuloy siyang uminom para sa kanya. Nalasing siya ng gusto kaya kinailangan siyang alalayan ni Tujay pa uwi. Marahan siyang pinayuhan ng lalaki na kung wala siya sa tabi nito, mas mabuting huwag na siyang uminom ng alak. Ngunit sa oras na iyon, lasing na lasing si Sonyam, kaya halos wala na siyang marinig. Sa kalasingan niya ay tinanong niya ang lalaki kung pwede ba itong maging dance partner niya sa paparating na prom. Nang marinig niyang tumanggi ito, agad siyang napaisip na baka may iba na ito. Ngunit hindi hinayaan ni Tujay na magtagal ang pagkalito. Nilinaw niya na kung papayag siyang maging dance partner niya, ito ay dahil gusto niya mismo, hindi dahil humingi ito ng tulong. At formal niya itong inanyayahan na maging dance partner sa gabi ng prom. Napangiti si Sonyam ng husto sa tuwa at tumango bilang pagsang-ayon at pagkatapos ay mahigpit silang nagyakapan na parang ang mga bagay na hindi pa nasasabi ay nakahanap ng kanilang tinig. Kinabukasan, hinila ulit ni Sonyam si Tujay sa ospital para magpatingin. Sa una ay matapang siya, ngunit nang dumating ang oras ng pagkuha ng dugo, sa sandaling makita niya ang karayom at pulang dugo ay agad siyang nawalan ng malay. Nang magising siya, ang nalilitong tingin at maputlang mukha niya ay nagpahintulot lamang kay Tujay na tingnan siya at umiling ng walang magawa. Sa kabilang banda, si Min Ethi ay patuloy na nagsasanay para sa sayaw sa bahay. Nakita ito ni Jing Suo mula sa malayo at nakaramdam ng matinding determinasyon sa kanyang puso. Gusto niyang bigyan ito ng isang magandang pares ng sapatos, ngunit nang makita niya ang presyo, ay nawalan siya ng pag-asa dahil kulang ang kanyang pera. Hindi sumuko, bumalik siya sa boxing ring para lumaban. Pagkatapos ng laban, lumapit siya sa may-ari para humingi ng advance sa kanyang sweldo sa susunod na buwan. Sumang-ayon ang may-ari, ngunit nagbigay ng isang kondisyon, isang alok na binulong na puno ng kahulugan. Pagkatapos mag-isip, tumango si Jing Suo bilang pagsang-ayon. Ang kailangan niyang gawin ay makipaglaban sa isang mas mataas na ranggo na boksingero. Ang hindi pantay na laban ay nagdulot sa kanya na patuloy na atakihin, ilang beses na bumagsak at sumuka ng dugo. Ngunit matigas siyang tumayo at nagtiis. Pagkatapos ng masakit na laban na iyon, sa wakas ay nakalikom din siya ng sapat na pera para bilhan si Min Efi ng isang napakagandang pares ng sapatos, isang regalo na nagmula sa kanyang lihim na paghanga. Walang kamalay-malay si Min Efi na siya mismo ang nananahi ng kanyang pang-prom na damit. Bigla na lang ay may naghatid ng package sa kanyang pintuan. Lumabas siya para tanggapin ito at nagulat ng buksan ang isang magandang kahon. Sa loob nito ay isang pares ng kumikinang na sapatos na gawa sa kristal. Akala niya ay si Basihan ang bumili nito at hindi mapigilan ng kanyang mga labi ang pagngiti ng may pag-asa. Nang gabing iyon, nag-make up si Min Efi at nagsuot ng magandang damit, nakatayo sa harap ng gate ng kanyang bahay at naghihintay kay Basihan na sunduin siya. Samantala, papunta na si Basihan sa bahay niya nang bigla siyang harangin ng isang grupo ng mga tao. Nang makita sila, malamig siyang nagtanong kung nasaan ang kanilang amo. Ngunit ang sagot ay isang nakakainis na ngiti lang ang kanilang amo ay nasa sayawan na at hindi siya makakarating doon ngayong gabi. Naghihintay si Min Efi sa harap ng kanyang bahay, balisa dahil wala pa rin si Basihan. Tinawagan niya ito ngunit hindi niya sinasagot. Tamang-tama naman, isang tawag mula kay Sonyam ang ikinagulat niya. Para hindi mapahiya, dali-dali siyang nagsinungaling na papunta na siya. Nag-aalangan pa siya kung ano ang gagawin nang biglang lumitaw si Jing Suo. Bumaba siya ng kotse at pinaalalahanan siya na malapit na ang oras ng sayawan. Nang pumasok sa marangyang espasyo ng sayawan, biglang naramdaman ni Min Efi na siya ay maliit at hindi karapat-dapat. Ngunit dahil sa tapat na pampatibay loob mula kay Jing Suo, kumalma siya. Lumakad si Min Efi patungo sa gitna ng sayawan kung saan ang mga tingin ay nakatuon sa kanya na hindi naman ganap na magiliw.
Isang grupo ng mga lumang kaibigan ang nanguyam sa kanya na parang isang pangit na pato na naging anghel. Sa sandaling iyon, lumapit si Jiao, pinutol ang mga nangungutya at nagpakita ng kabutihan sa pamamagitan ng pagsuot kay Min Effie ng kwintas na perlas. Sinabi niya na kailangan ni Min Effie na magmukhang karapat-dapat kay Basihan na kanyang naging dance partner sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi komportable, magalang pa rin nagpasalamat si Min E. Nakatayo siya roon ng matagal, patuloy na hinahanap ang pamilyar na anino sa karamihan. Ngunit hindi pa rin dumadating si Basihan. Tumakbo si Sonyang palapit, pinuri ang kanyang kagandahan, at nagulat din na hindi pa ito lumalabas. Habang isa-isang umaakyat ang mga magkapare sa dance floor, nag-iisa pa rin si Min Effie sa gitna ng mga ilaw at musika. Bagaman marami siyang oras na nagsanay, ngayon ay nababalot siya ng pakiramdam ng pagkaligaw at pagdududa sa sarili. Nang makita niya si Jiao na magiliw na sumasayaw sa tabi ni Chen Wen, ang mga salitang sinabi niya kanina ay umalinggaw sa isip ni Min E. Naramdaman niyang hindi siya nabibilang sa lugar na ito at handa nang umalis nang biglang lumitaw si Basihan. Hinawakan niya ang kanyang kamay at hinila siya sa gitna ng liwanag. Ang kanyang hitsura ngayon ay mas elegante at nagniningning kaysa dati. Ang kanyang napapanahong pagdating ay nagpagalit kay Jiao, na lumingon kay Chen Wen at tinanong kung bakit siya nagsinungaling na hindi makakapunta si Basihan. Ngunit sa kabila ng ingay sa paligid, tila nabigyan ng lakas si Min Effie. Lumakad siya sa entablado na ang mga mata ay nagniningning sa tiwala, at kasama si Basihan ay ipinakita ang kanilang perpektong pagkakaisa sa sayaw. Naghiyawan ang buong bulwagan sa palakpakan at sabay-sabay silang pinuri bilang hari at reyna ng gabi. Kasabay nito, sa ibang lugar, matapang pa ring nagtitiis si Jing Suo sa malupit na laban sa boxing, ang presyo na kailangan niyang bayaran para mabili ang sapatos para sa babaeng lihim niyang minamahal. Sa panig ni Min Effie, pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, masaya siyang umalis sa dance floor sa gitna ng paghanga ng lahat. Galit na galit si Jiao, agad niyang hinila si Chen Wen sa entablado at hinalikan ito ng may paghamon. Hindi pa doon nagtatapos, sinadya ng isang grupo ng masasamang kaibigan na itulak si Min Effie pabalik sa entablado. Nang walang pag-aalinlangan, inalis ni Min Effie ang sapatos na kristal at matatag na tumayo mag-isa sa gitna ng entablado. Sa kanyang likas na ganda, agil siyang nagtanghal na nagpasigla sa kapaligiran. Sumunod ang mga tao sa pamamagitan ng mga biglaang sayaw, masiglang musika at tawanan sa buong dance hall. Hindi na nakayanan ni Jiao, kaya hinila niya si Chen Wen at umalis sa galit. Natapos ang sayawan. Sa pag-uwi, patuloy na masayang nakipag-usap si Min Effie kay Basihan. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang pagtatanghal ni Jiao at Chen Wen at bigla siyang namangha. Agad siyang nag-react at sinabing walang anumang kahanga-hanga sa isang halik. Nang makitang babaguhin niya ang paksa, bigla siyang huminto sa harap ng bahay at tinanong kung mayroon pa itong gustong sabihin. Hindi nag-atubili si Min Effie na lumingon at sinabing ngayong gabi, siya ang reyna at siya ang hari ng sayawan. Nang aakma na siyang pisilin ang pisngi niya, mabilis siyang lumaban sa isang mahinang kagat na nagpatawa sa kanya at pagkatapos ay tahimik siyang tinitigan ng matagal na parang gusto niyang tandaan ang nagniningning na sandaling iyon magpakailanman sa kanyang puso. Nangyuyuko na sana si Basihan para halikan si Min Effie, bigla namang dumating si Jing Suo. Ang hindi inaasahang pagdating niya ay nagdulot ng pagkalito sa kanilang dalawa. Dali-dali namang nagdahilan si Min Effie na nasunog ang kanyang paa at sinabi na hinatid lang siya ni Basihan pauwi. Nang marinig ito, lumapit si Jing Suo para tingnan ang sugat at nag-alok na tutulungan siyang lagyan ng gamot mamaya. Biglang tinanong ni Min Effie si Jing Suo kung bakit ngayon lang siya bumalik at nagtataka kung binili ba niya ang bagong pares ng high heels. Mabilis na tumanggi si Jing Suo, ngunit iniiwasan ang kanyang tingin. Agad namang naunawaan ni Basihan at umamin na siya ang bumili ng sapatos upang tulungan si Jing Suo na panatilihing lihim. Naguluhan si Min Effie sa halaga ng sapatos at ipinilit na babayaran niya ito ng paunti-unti, pagkatapos ay dali-dali siyang nagpaalam at pumasok sa bahay. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Basihan ang kanyang pagdududa, hinila niya si Jing Suo at malinaw na tinanong kung saan niya nakuha ang pera. Ngunit si Jing Suo ay nanatiling tahimik at ayaw nang magsalita pa. Habang naglilinis si Min Effie sa loob ng bahay, biglang may sumugod na mga nangongolekta ng utang. Hindi nila nakita ang pera kaya kinapapa nila ang mga gamit at natuklasan ang mamahaling high heels. Nagduda sila na may pera siya, ngunit ayaw magbayad ng utang. Nagbanta na kung hindi niya dadalhin ang pera sa loob ng 7 araw para tubusin ang sapatos, hindi na niya makikita ang mga ito. Dali-dali siyang sumunod para bawiin ang mga ito, ngunit nadapa sa harap ng kanyang bahay. Sa sandaling iyon, bumalik si Jing Suo, nakita siyang natumba, lumapit at tinulungan siyang tumayo at pagkatapos ay binuhat siya papasok ng bahay at maingat na nilinis ang kanyang sugat. Pagdating ng gabi, napansin ni Basihan na palihim na lumabas si Jing Suo, kaya palihim niya itong sinundan. Pagdating sa isang underground fighting ring, nagulat siyang nakita si Jing Suo na binubugbog ng husto. Hindi na siya makapagpigil, sumugod siya para awatin sila, ngunit pinigilan siya ng tagapamahala ng lugar at idiniin na pumirma si Jing Suo ng kontrata, kaya walang sinuman ang maaaring makialam. Galit na binalaan ni Basihan si Jing Suo na kung malalaman ito ni Min Effie, labis itong masasaktan. Hindi niya matiis na hayaang patuloy na bugbugin si Jing Suo, kaya nagpasya siyang pumalit sa kanyang kaibigan sa ring kahit hindi siya sanay sa boxing. Labis siyang pinahirapan at nagkaroon ng maraming dugo sa mukha. Pareho silang umuwi na puro pasa at bugbog. Isinalaysay niya ang nakaraang kwento sa pagitan ng dalawang pamilya noon. Dating hinikayat ng kanyang ama ang ama ni Min Effie na magkasamang mamuhunan sa isang transaksyon sa pananalapi. Sa simula ay kumita sila, ngunit kalaunan ay naloko sila na naging sanhi ng kanilang pagkalugi. Ang ama ni Min Effie, dahil sa responsibilidad, ay ipinagbili ang bahay para mabayaran ang utang at pagkatapos ay nawala. Samantala, ang ina ni Min Effie ay nagtrabaho ng husto upang buhayin ang kanyang anak at bayaran ang utang sa loob ng maraming taon. Si Jing Suo naman ay nanirahan kasama ang kanyang ama pagkatapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, lumaki sa pakiramdam na pinabayaan at wala nang babalikan. Bukod kina Min Effie at kanyang ina, wala na siyang ibang kamag-anak.
Nag-isip sandali si Basihan at pagkatapos ay tinanong kung boksingero ba si Jingsuo para tulungan si Min Efi na bayaran ang utang. Tumango si Jingsuo ngunit iba na ang kanyang layunin ngayon. Hindi niya inakala na ang mga sapatos ay ganoon kamahal kaya kinailangan niyang mag-advance ng 2 buwan na sweldo. Ngunit pinakiusapan niya si Basihan na huwag sabihin ito kay Min Efi. Pinayuhan siya ni Basihan na huwag nang magpatuloy sa boxing. Hayaan daw niya ang bahala sa pera. Nais niyang ibahagi ang pasanin ng pag-aalaga sa kanilang dalawa. Bumalik silang dalawa sa bahay na puro pasa pa rin ang mga mukha. Nang makita ito ni Min Efi ay nagalit siya at naghinala na nag-away ang dalawa. Ayaw nilang mag-alala siya kaya nagsinungaling sila na nagkaroon lang sila ng kaunting hindi pagkakaintindihan ngunit naayos na. Nang pumasok sa loob, hindi sinasadyang nakita ni Basihan ang sugat sa paa ni Min Efi at patuloy pa rin siyang nagtago at sinabing nadapa lang siya. Nakikisakay din si Jingsuo at sinabing naglalaro lang sila kaya nagkabanggaan. Ngunit nagsimula nang mapansin ni Basihan ang ibang katotohanan. Tahimik siyang pumasok sa banyo at nakita ang lahat ng bagay na double toothbrush, baso, tuwalya. Umalingaw sa kanyang isip ang mga salita ni Jingsuo na magkaiba ang mundo niya at ni Min Efi. Maaaring tingnan niya ito bilang panandali ang damdamin, ngunit hindi niya kayang tiisin ang sakit. Paglabas niya, nakita niyang masayang naglalaro ang dalawa, unti-unting lumamig ang tingin ni Basihan. Pinili niyang tumalikod at tahimik na umalis sa gitna ng gabi. Naglalakad si Basihan pauwi nang bigla niyang makita muli si Zihui, ang kanyang senior. Pareho silang pumasok para uminom at magkwentuhan ng komportable. Ipinakita ni Zihui sa kanya ang admission letter mula sa University of California, Los Angeles, isang huling pagkakataon para sa kanya. Ipinahiwatig niyang pag-iisipan niya ito habang nagtatanong tungkol sa kasalukuyang buhay ng kanyang senior. Nalaman niyang maayos pa rin ang kanyang kasal at maayos ang lahat ng bagay. Nagpatuloy silang dalawa sa masayang pag-usap, binuhay muli ang ilang lumang alaala. Sa isa pang kaganapan, malapit na ang marathon sa Wuhan at naghahanap si Min Efi ng angkop na sapatos pang takbo, ngunit nag-aatubili pa rin dahil hinihintay niya ang resulta ng isang paligsahan. Kasabay nito, nang makita niyang gustong-gusto ni Sonyam ang 1,000-layer cake, ngunit masyadong mahal ito, nangako si Min Efi na siya mismo ang gagawa ng cake para sa kanyang matalik na kaibigan. Samantala, nilapitan ni si Jiao si Zihui para magsumbong na parang nahuhumaling si Basihan sa isang bagong estudyante kamakailan. Nagreklamo siya na hindi na sila makapag-usap mula nang mamatay si Bafiang. Naging malamig na si Basihan na parang siya ang kalaban nito. Hiniling ni si Jiao kay Zihui na payuhan siya dahil hindi niya hahayaan na talikuran niya ang kanyang kinabukasan para lang sa iba. Nang marinig ito ni Zihui ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Natapos na ni Min Efi, nalikas na mahusay sa paggawa ang cake at inihahanda na ito upang ibigay kay Sonyam. Nagkataon na kaarawan din ni Basihan noon. Hindi sinasadyang nakita ni si Jiao si Min Efi na nakaupo sa tabi ng cake at inakala niyang para ito kay Basihan. Walang pasabi, agad niyang itinapon ang cake sa lupa. Galit na galit si Min Efi, ngunit walang pakundangan si Jiao. Sinabing akala niya ay basura ito at nangutya na hindi gusto ni Basihan ang mga ganoong pambata. Sinabi pa niya na handa siyang bayaran ang cake, ngunit aalis na sana siya nang walang anumang pagsisisi. Inila siya ni Min Efi pabalik upang linawin ang sitwasyon. Nagkaroon ng alitan at nahulog ang pulseras ni si Jiao sa lupa. Sa galit niya ay sumigaw siya at sinipa ang itinapon na cake. Hindi na napigilan ni Min Efi, kaya ibinato niya ang cake kay si Jiao at pareho silang nag-away, naghabutan ng buhok sa gitna ng maraming tao. Ang ingay ay nakaakit ng atensyon ng mga estudyanteng nakikinig sa counseling session ni Zihui. Agad na sumugod si Basihan. Nang makita siya ni si Jiao, sumigaw ito at inakusahan si Min Efi na nanakit ng tao. Gumanti si Min Efi at sinabing si Jiao ang nagpasimula ng lahat at hiniling na bayaran siya nito ng cake na gawa niya. Hindi rin nagpatalo si Jiao at hiniling na bayaran siya ni Min Efi ng kanyang pulseras. Matindi ang kanilang pagtatalo, ayaw nang lumala pa ang sitwasyon kaya hinila ni Basihan si Min Efi palayo. Si Sonyam ay nanatili at nilinaw na ang cake ay ginawa ni Min Efi para sa kanya at hindi para kay Basihan. Pagkatapos ay sinabihan niya si Jiao na kung patuloy siyang magpapanggap na matalino at mapanlin lang, mas magiging malapit lamang sina Basihan at Min Efi. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa Situjay, dahil sa labis na pagkairita sa masamang bibig ni si Jiao, ay kailangang magbigay ng babala. Sa wakas ay umalis din ito. Sa pag-uwi, naiinis pa rin si Min Efi at nagtanong kung bakit siya hinila ni Basihan gayong wala naman siyang kasalanan. Malamig lang siyang sumagot na kung hindi niya ito hinila, hihilahin ba niya si Jiao at hindi pa tapos ang issue sa babaeng iyon. Gayunpaman, may mga bagay pa rin sa puso ni Basihan na hindi niya maipaliwanag, ang relasyon ni Min Efi at Jingsuo ay nagpapahintulot sa kanya. Nagtanong siya kung bakit maghapon si Jingsuo sa bahay ni Min Efi. Bagaman iginiit ni Min Efi na magkapatid sila, para kay Basihan, iyon ay isang dahilan lamang para maging labis na malapit ang dalawa. Ang maliliit na kilos tulad ng pagsundo, magkaparehong toothbrush, at magkaparehong tasa ay nagpaparamdam sa kanya ng pagka-suffocate. Hindi masaya si Basihan dahil matagal na niyang pinipigilan ang sarili. Inamin niya na hindi niya sinasabi dahil natatakot siyang pahirapan siya, hindi dahil wala siyang pakialam. Palagi niyang napapansin ang sugat sa kanyang paa, ngunit ang mas mahalaga sa lahat ay ang kalabuan sa kanilang relasyon. Nang tanungin niya ito, umiwas si Min Efi. Dismayado si Basihan na tumalikod at sinabing kung ayaw niyang magsalita, ayos lang, hindi na siya magpupumilit. Ngunit nang marinig niya ang kanyang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan at pagkatapos ay umamin na gusto niya ito, agad na huminto si Basihan at lumingon na nakangiti. Nanatiling mapaglaro si Min Efi tulad ng dati, niloloko siya na siguradong nagsiselos siya. Magkasama silang naglakad pa uwi. Pagdating sa bahay, napansin ni Min Efi na magulo ang mga gamit sa loob. Mabilis niyang naintindihan na ang mga nangungulekta ng utang ay sumugod at nanira ng mga gamit, ngunit nagsinungaling siya kay Basihan na baka si Jingsuo lang ang nagkalat dahil sa pagmamadali. Nagdahilan siya na lumayo si Jingsuo para lumaban at babalik pagkalipas ng ilang araw.
Habang naglilinis, biglang nawala ng kuryente at naalala niya ang cake na inihanda niya. Dinala niya ang cake para sa kanya. Nang makita ito, tinanong ni Basihan kung ang cake na ibinigay kay Sonyam kaninang umaga ay gawa ni Min Eh. Inamin niyang ginawa niya ito dahil gusto ni Sonyam na kumain, ngunit hindi raw gaanong maganda ang cake na ito at sana ay huwag siyang magdamdam. Ngunit pagtikim niya ng isang kagat ay hindi na siya tumigil sa pagpuri sa sarap nito. Ang matamis na damdamin ay kumalat sa dilim ng pagkawala ng kuryente at sa kumikinang na ilaw ng kandila ng maliit na cake na parang isang pampalubag loob pagkatapos ng lahat ng kaguluhan. Para sa kanya, ang kaarawan niya ngayong taon ay mas makabuluhan kaysa kailanman. Medyo nagulat siya nang marinig iyon, bigla niyang napagtanto na kaarawan pala niya ngayon, isang bagay na hindi niya kailanman sinabi. Nagpakita siya ng panghihinayang dahil wala siyang naihanda. Ngunit sa simpleng sandaling iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at humiling ng isang bagay at sinabing gusto niyang ibahagi ang hiling na iyon sa kanya. Nagmadali siyang humiling ng kanyang sariling hiling at nang mamatay ang kandila, marahan niyang hinalikan ang kanyang pisngi bilang pagpapatupad ng kanyang hiling. Hindi pa man nawawala ang romantikong kapaligiran na iyon ay biglang bumalik ang ilaw sa silid. Kasabay nito ay tumunog ang kanyang telepono na nagbabalita ng pagkapanalo niya sa premyo. Ang kanyang labis na kagalakan ay nagpasigaw sa kanya habang nakangiti niyang sinubukan na pahira ng cake ang kanyang mukha. Ang tawanan ay umalingaw sa maliit na bahay na sumasama sa mga damdamin. Sa ibang lugar, naiinis pa rin si Sonyam sa masasamang salita ni si Jiao. Patuloy siyang umiiyak habang pinupunasan ang kanyang luha at sinisinga ang kanyang ilong gamit ang kurbata ni Tujay. Malumanay siyang inalo ni Tujay, na sinasabing ang dahilan kung bakit hindi siya nanalo sa pagtatalo ay dahil hindi niya pa nailalabas ang kanyang buong kakayahan at malinaw na mali ang lahat ng sinabi ni si Jiao. Kinumpirma niya na hindi lang ang kanyang pamilya at si Min Efi ang nagmamahal sa kanya, kundi pati na rin siya mismo. Pagkarinig nito, biglang lumingon si Sonyam para muling magtanong na parang gusto niyang kumpirmahin na nililigawan siya nito. Nang tumango si Tujay, tinakpan niya ang mga mata nito, pinunasan ang kanyang luha, inayos ang kanyang sarili at pinakiusapan itong ulitin muli. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubiling ibuhos ang lahat ng kanyang nakatagong damdamin na nagtapos sa isang tapat na pagtatapat ng pag-ibig. Gusto niya ito. Naluha siya sa sobrang tuwa at sinabing ito ang unang pagkakataon na mayroong umamin sa kanya sa ganitong paraan. Umiti lang si Tujay, marahang pinunasan ang kanyang luha at yumuko para bigyan siya ng halik na formal na naghudyat ng simula ng isang bagong relasyon. Kasabay nito, tumawag ang ina ni Min Evi na pinaalalahanan siyang paalisin muna si Jingsuo sa bahay sa loob ng ilang panahon dahil nagpapakita ng agresibong senyales ang grupo ng mga maniningil ng utang. Habang nakikipag-usap siya sa telepono, napansin niyang naghihintay na pala ang mga taong ito sa labas ng pintuan. Hindi na nag-isip, agad siyang tumakas. Sa kabutihang palad, hindi sinasadyang lumitaw si Zihui at isinakay siya sa kotse. Nang ligtas na ang dalawa, ipinahayag ni Zihui na mailayunin ang kanyang pagpunta roon. Gusto niyang hilingin kay Min Sa na kumbinsihin si Basihan na tanggapin ang imbitasyon na sumali sa Blue Wolf Team sa ibang bansa. Ayon sa kanya, si Min Efi lang ang tanging makakaapekto sa kanya. Kung tunay na gusto niya ang ikabubuti ni Basihan, dapat niyang subukan na tulungan siyang pumili ng mas magandang kinabukasan. Hindi sigurado si Min Efi kung sapat ba ang kanyang mga salita para kumbinsihin si Basihan. Ngunit iginiit ni Zihui na si Basihan ay hindi kailanman nagpakita ng interes sa sinumang babae tulad nito. Mula nang pumanaw si Basiyang, hindi na siya nagdiriwang ng kaarawan, gayon paman ay pumayag siyang hipan ang kandila kasama siya. Nagpapatunay ito na nakapasok na siya sa puso nito. Pinayuhan din niya itong sumama kay Basihan sa ibang bansa kung maaari. Nag-alinlangan si Min Efi dahil hindi pinahihintulutan ng kasalukuyan niyang sitwasyon ng pamilya na madali siyang magdesisyon. Ngunit nakiusap siya kay Zihui na panatilihing lihim ang lahat, lalo na huwag ipaalam kay Basihan ang kanyang sitwasyon. Nangako si Zihui na panatilihing lihim ang lihim at handang tumulong sa pananalapi kung kinakailangan ng walang interes. Ang mga salitang puno ng pag-unawa at katapatan ay labis na nagpatindig sa damdamin ni Min Efi at nagsimula siyang magmuni-muni tungkol sa kanyang pagpipilian. Sa tuwing nakakaramdam siya ng kalungkutan, bumabalik si Min Efi sa lugar kung saan namatay ang kanyang ama noong nakaraan, isang liblib na sulok sa kanyang alaala, kung saan hindi pa rin nawawala ang sakit. Hindi niya makalimutan ang nakamamatay na 2 minutong agwat. Kung mas mabilis lang sana siyang tumakbo noon, marahil ay iba na ang lahat. Ang mga desperadong sigaw noon ay patuloy pa ring umaalingaw sa kanyang mga tainga, at palaging sinisisi ni Min Efi ang kanyang sarili, naniniwalang siya ang didirektang dahilan ng walang hanggang pagkawala ng kanyang ama. Sa tabi niya noon ay si Jingsuo, tahimik niyang pinunasan ang kanyang mga luha at marahang ibinahagi ang hindi masabi na kalungkutan. Si Min Efi ay unti-unting nakahanap ng kanyang direksyon. Ang nalalapit na pagsusulit ay maaaring maging isang mahalagang palatandaan, isang kumpirmasyon na siya ay ganap ng lumaki. Nais niyang mag-exam hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi upang patunayan din sa kanyang ama na siya ay patuloy na mabubuhay ng matatag. Sa ibang lugar, nagtagpo si Zihui at ang ina ni Basihan. Ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang babae ay puno ng kahulugan. Nang tanungin kung nakilala na niya si Min Efi, kinumpirma ni Zihui na nakilala na niya ito at naniniwala siyang naiintindihan ni Min Efi ang nais niyang iparating. Mahinahon na nagbuntong hininga ang ina, inamin niyang mabait na bata si Min Efi, at mahal na mahal niya ito, ngunit bilang isang ina, minsan ay hindi niya maiiwasan ang pagiging makasarili. Naunawaan ni Zihui ang damdaming iyon, naniniwala siyang kung makakapunta si Min Efi sa ibang bansa, kasama si Basihan, iyon ay isang magandang bagay. Nagulat si Zihui nang tumawag si Min Efi at humiling na magkita sila. Matapos ang maraming pag-iisip, ipinahayag niya ang kanyang desisyon sa prinsipal at kay Zihui. Handa siyang tulungan ang lahat na kumbinsihin si Basihan na pumunta sa ibang bansa. Ngunit may isang kondisyon, walang sinuman ang dapat magsabi ng totoo na hindi siya sasama. Nais lang ni Min Efi na panatilihin ang lahat ang lihim na ito kasama niya. Nagpakita ng paghihinayang ang prinsipal at si Zihui, ngunit sa huli ay pumayag din kinagabihan. Sa soccer field, hinila ni Min Efi ang kamay ni Basihan para sumama sa kanya. Pumunta sila sa isang maliit na amusement park kung saan tahimik na nakatayo ang Ferris wheel sa gitna ng dilim. Nang nakaupo sa loob ng cabin, mausisang tinanong ni Basihan kung bakit niya pinili ang lugar na iyon.
Sinabi ni Min Efi na gusto niya lang nitong lumanghap ng sariwang hangin. Pabiro niyang inakala na pinili niya ang lugar na iyon upang tamasahin ang pribadong sandali sa pagitan nilang dalawa. Aakma na sana si Min Efi na paluin siya ng marahan, ngunit nadulas ang kanyang paa at halos matumba sa kanya. Samantalahin ang pagkakataong iyon, hindi na nag-atubili si Basihan at binigyan si Min Efi ng matamis na halik sa gitna ng kumikinang na ilaw. Pagkatapos ng halik na iyon, nilakasan ni Min Efi ang loob na sabihin na gusto niyang pumunta sa ibang bansa upang tingnan ang mas malawak na mundo. Umaasa siyang sasama sa kanya si Basihan. Nagulat siyang nagtanong kung bakit at dahan-dahan niyang isinalaysay na dati ay nangutang ang kanyang ama sa kung saan-saan para makapag-aral siya sa Jinkai. Umaasang makikita niya ang mas malawak na mundo. Ngayon, gusto niyang tapusin ang pagnanais na iyon para sa kanya. Sinabi rin niya na dati nang nag-alok si Zihui na tulungan siyang mag-aral sa ibang bansa kasama si Basihan at handa pa nga itong magbayad ng advance sa matrikula. Gayunpaman, gusto ni Min Efi na magsikap mag-isa, balak mag-apply para sa scholarship upang maging independent. Dahil ito ay isang kasinungalingan lamang, palihim niyang kinurot ang kanyang kamay upang pakalmahin ang kanyang sarili. Pagkarinig nito, sumang-ayon si Basihan na sasama siya sa kanya sa ibang bansa, magsikap silang magkasama at magpakalago. Sa pag-uwi, biglang napansin ni Min Efi ang pagdating ng mga maniningil ng utang. Agad niyang pinigilan si Basihan, nagdahilan na malapit ng umulan para umuwi na ito. Walang pag-aalinlangan itong umalis. Nang siya na lang ang natira, hinarap ni Min Efi ang mga ito at malakas na sinabi na nabayaran na niya ang lahat ng utang at wala na silang dapat singilin pa. Gayunpaman, ipinakita nila ang kontrata na nagsasaad na kung lumagpas sa takdang araw, doble ang halaga ng utang. Ngunit hindi sila nagpatinag at malamig na nagbanta na kung hindi siya magbabayad sa loob ng 3 araw, hindi magiging maganda ang kahihinatnan. Nagpatuloy ang i-4 sa matinding pagsasanay. Lahat sila ay nagtutulungan at patuloy na bumibilis para mapahusay ang kanilang kasanayan. Ngunit mabilis na napansin ng matatalim na mata ni Basihan na mas mabagal si Tujay kaysa sa karaniwan. Bagaman tinanong, kaswal lang na sinabi ni Tujay na mayroon siyang kaunting muscle strain, iniiwasan ang katotohanan. Samantala, patuloy na nag-uusisa si Shuhao at niloloko ang pakikipag-date ni Basihan at Min E. Ikinuwento pa niya na nagsimula ang pag-ibigan ni Tujay at Sonyam nang tamaan niya ang paa nito sa isang ensayo at araw-araw siyang bumibisita sa ospital para alagaan ito na nagpatibay sa kanilang relasyon. Naghinala si Basihan sa impormasyong ito dahil hindi pa niya nakita si Sonyam na nasaktan. Nang gabing iyon, hinanap ni Basihan si Tujay upang linawin ang lahat. Dahil sa matinding pagtatanong, hindi na makapagtago si Tujay at umamig na ang tunay na pinsala ay punit na meniscus. Narinig iyon, nagalit si Juan Basihan, sinasabing ang pagtatago ng ganoong kondisyon ay irresponsable sa buong koponan. Ngunit iginiit lang ni Chen Tujay na kahit masaway, gusto niyang maglaro. Dahil sa ugali niya, malamig na sinabi ni Juan Basihan na sa puntong ito, wala nang karapatang makipagtawaran si Chen Tujay. Kinabukasan, pumunta si Chen Tujay sa ospital para sa re-check-up. Sinabi ng doktor na ang kanyang pinsala ay maaari lamang gamutin sa pamamagitan ng operasyon at imposible nang makapaglaro. Buong puso siyang humiling ng nerve block injection para maibsan ang sakit at makapagpatuloy sa paglalaro. Ngunit nagbabala ang doktor na ang pamamaraang ito ay nagtatago ng malubhang panganib na maaaring magpalala ng pinsala ng permanente. Nang marinig ni Wang Sonyam ang lahat ng ito mula sa labas, binitawan niya ang ideya, ngunit iginiit pa rin ni Chen Tujay na magiging maayos siya. Kasabay nito, bumalik ang dalawang maniningil ng utang sa bahay ni Ngu Minji. Sa pagkakataong ito, hindi sila nagdulot ng gulo, kundi lihim na naglagay ng kamera sa banyo. Nang maligo na si Ngu Minji, pinanood nila siya sa labas sa pamamagitan ng telepono at pinag-usapan ang pagbebenta ng video kay Yan Chen Wen, isang kilalang bully sa paaralan. Gayunpaman, pagkatapos ng paghahatid, biglang sinaktan ni Yan Chen Wen ang dalawa, muntik na silang mamatay. Bagamat mayabang siyang kumilos, galit na galit siya sa mga maruruming gawain na iyon. Ikinuwento ni Yan Chen Wen ang insidente kay Qin Zijiao. Kinabukasan, ipinakita ni Qin Zijiao ang video kay Ngu Minji. Nagulat siya at akala niya si Qin Zijiao ang kumuha ng video, ngunit iginiit ni Qin Zijiao na binili lang niya ang video mula sa dalawang taong iyon. Bilang kapalit, nagbigay si Qin Zijiao ng kondisyon, kung hindi na makikipag-ugnayan si Ngu Minji kay Juan Basihan, buburahin niya ang lahat ng ebidensya. Tahimik na bumuntong hininga si Ngu Minji, hindi siya natatakot sa pagbabanta dahil isinuko na niya ang pag-ibig na iyon. Malapit nang umalis si Juan Basihan ng bansa at mananatili siya. Umaasa lang siya na itago ni Qin Zijiao ang sikreto dahil kahit na matuklasan, wala na siyang magagawa. Narinig iyon, mapait na nagbabala si Qin Zijiao na kung malalaman ni Juan Basihan na niloko siya, hindi siya magpapatawad. Ngunit para kay Ngu Minji, hindi na iyon mahalaga ngayon. Nang gabing iyon, lihim na binura ni Qin Zijiao ang lahat ng bakas na naugnay sa video. Pagbalik sa bahay, natuklasan ni Ngu Minji na ang sapatos na nawawala ay naibalik na. Tahimik siyang pumasok sa banyo upang hanapin ang kamera at agad itong sinira. Sa sandaling iyon, bumalik si Jingsuo. Nagkunwari si Ngu Minji na sira na ang lumang sapatos kaya hindi na niya ginagamit. Walang malay na sinabi ni Jingsuo na ang sapatos ay may warranty pa at maaaring ipaayos. Hindi na siya makapagpigil pa. Tinanong ni Ngu Minji si Jingsuo kung binili niya ang sapatos na iyon at galit na pinilit siyang sabihin ang totoo. Nagulat si Jingsuo at ipinaliwanag na gusto lang niyang maging maganda siya sa prom night. Patuloy siyang nagtanong tungkol sa kung saan galing ang pera, tungkol sa pakikipag-away niya kay Juan Basihan at tungkol sa panahong nawala siya. Dahil sa pag-iwas ni Jingsuo, galit na galit si Ngu Minji at sinipa ang kanyang binti. Masakit na inalis ni Jingsuo ang kanyang medyas na naglantad ng duguan niyang sugat. Nataranta si Ngu Minji at humingi ng paumanhin ng paulit-ulit, ngunit dahan-dahang sinabi ni Jingsuo na dahil lang sa ilang araw na nakaraan, sa kanyang walang ingat na pagsasanay, tumama siya sa poste. Hindi na matiis ni Ngu Minji ang lihim na paggawa ng sparring ni Jingsuo para sa iba, kaya umalis siya sa bahay, nakatayo mag-isa sa ilalim ng bubong, bumabagsak ang luha sa tahimik na gabi.
Patuloy pa rin na mahinahon na kumakatok si Jing Suo sa pinto, kasama ang kanyang bahagyang nakakatawang tawa. Patuloy siyang nagreklamo tungkol sa kanyang masakit na paa at hiniling na tingnan niya ito. Nagbanta pa na kung hindi ito gagaling ay magiging fungal infection at kailangan niyang samahan siya sa isang nail salon. Narinig iyon, umiti siya at umiyak ng sabay, lumambot ang kanyang puso. Sa huli, binuksan niya ang pinto at pumasok, niyakap siya ng mahigpit sa pagkapahiya, kasama ang taos pusong pasasalamat at paumanhin. Pinayuhan lang siya ni Jing Suo na bukas na ang marathon, at kung masyado siyang umiiyak, ay wala na siyang lakas para tumakbo. Kasabay nito, sa ibang lugar, patuloy na tinatanggihan ni Chen Tujai ang operasyon at patuloy na nagsasanay ng palihim. Mukhang nakikipagkarera siya sa oras at tadhana. Hindi may tago ni Juan Basihan ang kanyang galit, diretsahan niyang sinabi na hindi niya hahayaan siyang maglaro dahil natanggal na siya sa koponan ng Soxer. Ngunit hindi pa rin umurong si Chen Tujai. Hindi niya matanggap ang isang buhay na inayos ayon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Ayaw niyang maging isang lalaking araw-araw ay nakasuot ng suit. Namumuhay ng isang nakakabagot na buhay bilang isang civil servant. Ang hinahabol niya ay ang profesional na landas, ang tunay na kaluwalhatian sa larangan. Nais niyang patunayan sa mundo na ang kanyang pinili ay tama, na kahit na mahina ang kanyang mga paa, ang kanyang kapalaran ay hindi dapat maging ordinaryo. Matagal na nag-isip si Juan Basihan bago nagsalita. Nag-alok siya ng hamon, bawat isa ay maghagis ng bola ng 5 beses, at kung sino ang mas maraming sisingaw ay magkakaroon ng karapatang magpasya. Ngunit iyon ay isang dahilan lamang, lihim na pinili ni Juan Basihan ang mas mapagbigay na paraan. Sinadya niyang palampasin ang paghagis, ibinigay ang huling pagkakataon sa kaibigan na minsang natanggal sa koponan bilang isang tahimik na pagkilala sa katatagan at matinding hilig ni Chen Tujai. Dumating din ang huling araw ng kompetisyon, ang Youth Student Basketball Championship ay pumasok sa finals, habang ang City Level Marathon ay nagsimula rin ng sabay-sabay. 2 larangan ng laro, 2 adhikain, ngunit iisang walang sawang espiritu. Ang lahat ay ibinigay ang kanilang makakaya upang lumaban para sa personal at koponan na kaluwalhatian. Sa laro ng basketball, maruming naglaro ang kalaban na nagdulot ng malubhang pinsala kay Chen Tujai, at masakit siyang bumagsak sa sahig. Hindi na siya makapaglaro, ngunit pinilit pa rin tumayo, hindi para makakuha ng puntos kundi para sumigaw ng suporta sa kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng kakulangan ng mga manlalaro, nanatiling matatag ang espiritu ng koponan. Gayunpaman, ang dumaraming paghihirap ang nagdulot ng kanilang pagkatalo sa unang quarter at malalim na pagkatalo sa ikalawang quarter. Ang countdown clock ay nagpapakita na lamang ng huling 0 minuto upang baliktarin ang sitwasyon. Kasabay nito, si Mu Mingjie, sa kanyang marathon run, ay nakikipaglaban din sa bawat hakbang. Ang kanyang katawan ay pagod na tila hindi na kayang magpatuloy. Ngunit nang masilayan niya ang pagtango ng kanyang ama mula sa karamihan, muling nakahanap siya ng lakas. Pilit na tumayo si Mu Mingjie at patuloy na sumugod pasulong na may pagnanais na lampasan ang kanyang sarili. Bumalik sa court, sinamantala ni Chen Tujai ang break sa pagitan ng laro para humingi ng pahintulot kay Juan Basihan sa huling pagkakataon. Lubos niyang hiniling na makapasok sa court kahit isang beses lang. Matapos ang ilang segundong tahimik na pag-iisip, tumango si Juan Basihan. Sinabi niya na hahayaan niyang pumasok si Chen Tujai sa huling opensiba at siya mismo ang magpapasa ng bola. Ang lahat ay papalapit na sa huling limitasyon. Ang laro ay umaabot sa sandali ng kapalaran, kung saan hindi lamang ang iskor ang pinagpapasyahan, kundi pati na rin ang tapang, paniniwala, at mga pangarap ng mga kabataang patuloy na bumabangon sa kabila ng maraming beses na pagkatison. Sa pamamagitan ng matinding espiritu ng pakikipaglaban na wala nang mawawala, nagawa nila ang isang himala at binaligtad ang laro sa huling minuto. Si Chen Tujai ang nakapuntos na nagpasya na nagdala ng maluwalhating tagumpay para sa koponan. Ang buong koponan ay nagdiwang ng kampyonato ng Youth Basketball Tournament, ang kanilang damdamin ay sumabog sa masiglang kapaligiran ng kabataan. Pagkatapos nito, agad na nagbisikleta ang 5 miyembro upang suportahan si Mu Mingjie na nakikipagkompetensya sa marathon. Kahit hindi niya nakuha ang kampyonato, itinuring pa rin si Mu Mingjie ng kanyang mga kaibigan bilang isang nagwagi sa kanilang mga puso. Sama-sama silang gumawa ng malaking banner para takbuhin niya sa gitna ng kanilang hiyawan ng pagsuporta, at pagkatapos ay sama-samang ipinagdiwang ang tagumpay. Kumalat ang kagalakan at pumuno sa bahay ni Mu Mingjie ang masayang kapaligiran, kung saan nagtipon ang lahat upang tamasahin ang maligayang sandali. Habang naghugas ng gulay sina Mu Mingjie at Juan Basihan, sina Li Xiaoyang at Josh Wu Hao naman ay mausisa na nag-uusap tungkol sa relasyon ng dalawa. Nagtataka sila kung kailan nagsimula ang damdaming iyon, kung mula ba sa sulat ng pag-ibig o mas maaga pa, nang una silang magkita sa barbershop. Para sa kanila, tila iyon ay pag-ibig sa unang tingin. Nang bumalik si Juan Basihan, nagsimulang magtanong ang lahat, ngunit nahihiya lamang siyang nanatili. Isa pang tanong ang lumabas, kailan sila pupunta sa ibang bansa para mag-aral? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Juan Basihan na hinihintay niya ang admissions letter ni Mu Mingjie. Nang marinig iyon, natigilan si Mu Mingjie, may bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata at biglang bumaba ang kapaligiran. Nakita ito, mabilis na nilusaw ni Jing Suo ang tensyon sa pamamagitan ng pagpapalit ng paksa. Agad na iminungkahi ni Wang Sonyam na kumuha silang lahat ng litrato upang mapanatili ang magandang alaala na ito. Kinabukasan, ibinigay ng ina ni Juan Basihan sa kanya ang kontrata ng University of California sa Los Angeles. Idiniin na kapag napirmahan na, hindi na ito maaaring bawiin. Ang paglabag dito ay magdudulot ng matinding pinsala sa koponan. Nang walang pag-aalinlangan, lumagda si Juan Basihan at agad na nag-text kay Mu Mingjie. Inaanyayahan siyang makipagkita sa isang mahalagang tao ngayong gabi. Masayang pumayag si Mu Mingjie at pagkatapos noon, tinawagan ni Juan Basihan si Zihui para itanong ang address. Ngunit nagulat siya nang malaman na nasa Los Angeles ito para tumulong sa huling round ng admissions ng universidad. Kailangang personal na interviewin ni Zihui ang lahat ng aplikante at hindi makauwi sa ngayon. Pakiramdam may mali, agad na tinawagan ni Juan Basihan si Mu Mingjie, tinanong kung anong oras siya nagsimula sa trabaho. Nang marinig niya na sumagot itong alas negatibo, 8 pa rin, tinanong niya kung magpapa-interview ba siya at sinabing pupunta siya kaagad. Nagsimulang mag-alala si Mu Mingjie, nararamdaman niyang nalaman na ni Juan Basihan ang lahat.
Nakita ang kanyang ina na masaya, diretsahang tinanong ni Juan Bathian kung alam niyang hindi kailanman nag-apply si Woo Min-ji sa University of California. Ang ekspresyon sa mukha ng kanyang ina ang sumagot sa lahat ng tanong. Sa kabilang banda, hinila ni Woo Min-ji si Jing Soo at nagmamadaling tumakbo patungo sa istasyon ng tren. Habang umaandar ang subway, dumating si Juan Bathian at walang pag-asang tinawag ang kanyang pangalan. Tumakbo siya, sinusubukang pigilan siya, humihiling na humarap siya at magpaliwanag. Ngunit yung buko lamang si Woo Min-jae, hindi naglakas loob na lumingon. Sa nakikitang malungkot na mukha ni Woo Min-jae, hindi maiwasang magtanong si Jing Soo. Mapait na inamin ni Woo Min-ji na niloko niya si Juan Bathian at ngayon ay hindi na siya patatawarin ito. Nang gabing iyon, dumating si Juan Bathian sa tapat ng bahay ni Woo Min-ji. Mariin niyang sinabi na kung hindi siya lalabas, hindi rin siya aalis. Maghihintay siya hanggang sa lumabas ito. Gumagapang ang gabi hanggang hating gabi, si Woo Min-ji ay nakaupo pa rin sa kanyang silid, tulala. Pinayuhan siya ni Jing Soo na lumabas dahil matigas ang ulo ni Juan Bathian at kung hindi siya lalabas, tiyak na hindi ito aalis. Ngunit nanatili si Woo Min-jae, hindi mapapayuhan. Lumabas si Jing Soo at sinabi kay Juan Bathian na umuwi na. Ang sinabi niya ay nagpagalit kay Juan Bathian, galit na galit siyang nagtanong kung kailan pa naging karapatan ng iba na magdesisyon para sa kanya. Kalmadong sumagot si Jing Soo, akala mo ba hindi pa ako malinaw? Mas mabuting huwag mo nang habulin si Woo Min-ji. Bitawan mo na siya. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyo, kaya hindi napigilan ni Juan Bathian na suntukin si Jing Soo sa mukha. Sinabi lang niya na kung ang pagsuntok sa kanya ay makakatulong kay Juan Bathian na makabawi at hindi nasisihin si Woo Min-jae, ipagpatuloy lang. Ang puso ni Juan Bathian ay tila gumuho sa sandaling ito. Ang lahat ng alaala, mga pangako, at mga sandali na magkasama ay nagdulot lamang sa kanya ng mas matinding sakit. Ang pakiramdam ng pagkawala ng isang napakalaking bagay ay nagtulak sa kanya sa isang walang hangganang kawalan, isang walang hanggang kalaliman na walang daanan. Ang araw na ito ay hindi lamang lumipas bilang isang ordinaryong araw, kundi ito rin ang anibersaryo ng pagkamatay ni Bathian, ang kapatid ni Juan Bathian. Tahimik siyang umupo sa baybayin kung saan minsang bumulusok si Bathian, na nag-iwan ng isang walang bisa na hindi kayang punan ng anuman. 2 taon na ang nakalipas mula noon, at tinitigan niya ang malabong abot tanaw, ang kanyang puso ay puno ng di malilimutang alaala. Sa katahimikan ng madaling araw, tila naririnig niya ang tunog ng gitara at pagkanta ng kanyang nakababatang kapatid sa kaibuturan ng kanyang puso. Ibinulong niya ang pangalan ng kanyang kapatid, umaasa na si Bathian ay nasa kapayapaan at patuloy na gumagawa ng magagandang musika. Nagpadala si Kim Si Jiao sa kanya ng isang maikling mensahe na puno ng pagsisisi. Inamin niya na ang lahat ng paghingi ng tawad ay hindi sapat upang mapawi ang sakit na kanyang dinadala, ngunit nais pa ring sabihin ang kanyang nararamdaman mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang dahil sa kanyang sitwasyon, napalampas ni Juan Bathian ang huling pagtatanghal ng kanyang kapatid. At pagkatapos ng maraming pagsisikap, nakita niya rin ang video na nagtatala ng sandaling iyon bilang maliit na pambawi sa mga bagay na hindi na maibabalik. Sa pagkakita kay Bathian na nagpe-perform sa video, ngumiti si Juan Bathian habang lumuluha. Ang matinding sakit ay tila muling bumalik, ngunit sa pagkakataong ito ay para mahawakan niya ang isang huling magandang alaala. Tumingin siya sa langit at bumulong sa kanyang puso na napanood na niya ang pagtatanghal at talagang napakagaling niyang kumanta. Walang nakakaalam na ang tunay na dahilan kung bakit napalampas ni Juan Bathian ang pagtatanghal noong nakaraan ay nagmula sa isang pabigla-biglang pagkilos. 2 taon na ang nakalipas, sinunog ni Kim Si Jiao sa kanyang paninibugho ang lahat ng love letters na ipinadala kay Juan Bathian. Hindi niya alam na sa mga sulat na iyon ay kasama ang imbitasyon sa pagtatanghal mula kay Bathian. Nang matagpuan niya ang nasusunog na mga piraso ng papel sa abo, labis siyang nagalit, sumisigaw sa hindi mapigilang galit. Akala ni Woo Min-ji ay sinisisi siya nito dahil sa mga love letters at diretsahan niyang sinabi na tinulungan niya ito sa pagtatapon, ngunit hindi nag-abala si Juan Bathian na magpaliwanag. Sa isang malamig na pangusap lamang, pinutol niya ang koneksyon sa pagitan nila, idineklara ang pagdistansya, dahil kung patuloy silang maglalapit, natatakot siyang magkaroon siya ng puot. Mula noon, isang di nakikitang lamat na hindi kailanman naghilom ay tahimik na lumaki. Sa kabilang banda, mariing tinutulan ni Yan Chen-wen ang pagpapakasal ng kanyang ina kay Kim Si Jiao. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawang matanda, at sa galit ng ama ay muntik na niyang saktan ang kanyang anak, ngunit agad na namagitan si Kim Si Jiao. Diretsahan niyang kinuwestiyon ang kanilang relasyon, kung tunay ba itong pagmamahalan o isang pagtatali lamang dahil sa interes. Sa kanyang mga matang puno ng pagkabigo, hiniling niya sa kanila na talikuran ang ideya ng pagpapakasal. Pagkatapos, umalis sila ni Yan Chen-wen at naglakad-lakad sa kalye, kumain ng ice cream, at nagkwentuhan upang mawala ang kanilang psychological stress. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kapayapaang iyon. Habang tumatawid ang dalawa sa kalsada, biglang sumugod ang 2 taong sinaktan ni Yan Chen-wen na nagbanggaan sa kanya ng kanilang sasakyan sa napakabilis na bilis. Biglaan ng banggaan, bumagsak si Yan Chen-wen sa kalsada, umaagos ang dugo sa gitna ng kalye. Si Kim Si Jiao naman ay nanatiling tulala. Namatay si Yan Chen-wen matapos ang nakamamatay na aksidente na nag-iwan ng isang walang bisa na hindi kayang punan ng anuman sa puso ng mga naiwan. Sa araw ng kanyang paglilibing, tahimik na nakatayo si Kim Si Jiao. Sa harap ng puntod, ang kanyang mga mata ay malabong nakatingin sa malayo. Dahan-dahan niyang tinanong ang kanyang ina kung bakit hindi dumating ang ina ni Yan Chen-wen upang magpaalam sa huling pagkakataon. Ang sagot ay nagpatulala sa kanya, matagal nang namatay ang ina nito. Sa gitna ng katahimikan, isang lollipop ang bumagsak sa lupa na nagpapaalala ng pamilyar na imahe mula sa nakaraan. Ang kanyang puso ay kumirot at tahimik na bumuhos ang kanyang luha dahil sa malinaw na alaala kung paano niya sinabi na hindi niya gusto ang amoy ng sigarilyo, kaya pinili niyang kumain ng candy bilang kapalit. Mula sa sandaling iyon, si Yan Chen-wen ay naging isang sugat na hindi gumagaling sa puso ni Kim Si Jiao. Ang biglaang pagpanaw niya ang nagpagising sa kanya sa tunay na damdamin sa kanyang puso. Siya ang taong laging nasa tabi niya, nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya sa lahat ng bagay. Sa ibang lugar, nalulumbay si Woo Min-ji.
Naging tahimik siya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay walang sigla. Alam ni Jing Suo ang sitwasyon kaya pinayuhan niya si Woo Min-ji na malapit nang umalis si Juan Basihan kasama si Qin Si Jiao sa ibang bansa at tinanong kung balak niyang makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Dahil sa biyaheng ito, walang nakakaalam kung kailan sila babalik at may mga landas na kahit hindi kayang lakbayin ng magkasama ay dapat pa ring magkaroon ng formal na paalam. Kasabay nito, nagpaalam din si Juan Basihan sa kanyang ina bago umalis. Sa sasakyan papunta sa airport, pinanood niya ang unti-unting lumiliit na figura ng kanyang ina sa bintana at pagkatapos ay yumuko upang basahin ang mga text message na ipinadala niya kay Woo Min-ji na hindi kailanman sinagot. Sa huli ay nagpa siya si Woo Min-ji na tumakbo upang hanapin siya. Tumakbo siya na tila hindi pa siya nakakatakbo, tinatawag ang kanyang pangalan at umaasa na sa isang pagkakataong ito, lilingon siya. Ngunit sa loob ng sasakyan, nakasuot si Juan Basihan ng earphone, ang kanyang mga mata ay blanko at tahimik na bumuhos ang kanyang mga luha. Walang siyang naririnig, ang tawag niya ay nawala sa kawalan. Nakatayo, pinanood ni Woo Min-ji ang sasakyang unti-unting nawawala sa takip silim at napaiyak na lang. Bumalik ang mga lumang alaala, ang kanilang unang pagkikita, ang kanilang mga pagtatalo dahil sa hindi pagkakaunawaan, ang kanilang mga aralin na magkasama, ang mga sandali na ipinapakita niya ang kanyang pinakamadilim na panig. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay napakalinis, matamis at tapat. Ngunit ngayon, naintindihan niya na ang kanilang pinagsamahan na landas ay maaaring naputol na. Ang kwento na sinimulan nilang isulat ng magkasama ay tumigil na. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga alaala na iyon ay isa ng kaligayahan, kahit na ang pagtatapos ay hindi naging ganap. Ang pinakapinagsisisihan niya ay ang hindi niya nasabi ng maayos ang paalam. 3 buwan pagkaraan, sa Los Angeles, California, dala pa rin ni Juan Basihan ang kumukulong kalungkutan. Sa tuwing nakikita niya ang strawberry milk box, naaalala niya si Woo Min-ji, ang dalagang minsang nagdala sa kanya ng inosente at puro na damdamin. Nakaupo sa tahimik na silid, tiningnan niya muli ang kanilang mga larawan at nagsindi ng kandila, kumakain ng cake na tila ipinagdiriwang nila ang isang bagay na malayo. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Woo Min-ji. Sa tuwing nag-aaral siya ng Ingles, sa tuwing may tumatawag sa kanyang pangalan o nakakakita ng mga customer na bumibili ng strawberry milk, hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Pag-uwi niya, yayakapin niya ang kanyang damit, ang tanging bagay na natitira, upang maibsan ang kanyang walang katapusang pangulila. 4 na taon pagkaraan, kasama pa rin ni Woo Min-ji si Jing Suo. Sa araw na iyon ay kaarawan niya, naghanda siya ng isang magandang strawberry cake, tahimik na kumakanta ng Key Happy Birthday. Sa sandaling humihit siya ng kandila, 3 bagay ang hiniling ni Woo Min-ji, na ang lalaking mahal niya at ang lalaking nagmamahal sa kanya ay laging maging ligtas at malusog. Sana pareho silang maging ang bersyon na pinapangarap nila at isang huling hiling na lihim niyang naisip na hindi magiging totoo. Sa kalasingan, niyakap ni Woo Min-ji si Jing Suo, bumubulong, naaalala si Juan Basihan. Nang mapansing lasing na siya, dahan-dahang binuhat siya ni Jing Suo papunta sa kanyang silid. Maingat na kinumutan siya at lumabas para tawagan si Juan Basihan. Tinanong niya ang kanyang matandang kaibigan kung kailan siya babalik dahil matagal na niyang ipinapadala kay Juan Basihan ang mga larawan ni Woo Min-ji na nagpapahiwatig na maayos ang kanyang buhay kahit wala siya. Ngunit sa katunayan, ang lahat ay pawang pagkukunwari lamang. Niyakap pa rin ni Woo Min-ji ang lumang damit ni Juan Basihan habang natutulog, hindi tumitigil sa pag-iisip sa kanya kahit isang gabi. Bagamat hindi pa siya nagpapakita sa kanyang panaginip, sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang kanyang figura. Ang ilang buwan lamang na kanilang pinagsamahan ay sapat na upang mag-iwan ng maligaya na alaala habang buhay. Sa Los Angeles, tinitingnan ni Juan Basihan ang mga larawan niya kasama si Woo Min-ji nang dumating si Qin Si Jiao. Tinatanong niya kung paano siya at tinatanong lang niya kung paano ang kanyang paa. Malungkot na ngumiti si Qin Si Jiao at sinabing maayos naman, hindi lang niya kayang sumayaw tulad ng dati. Nang banggitin si Woo Min-ji, tinanong niya kung nakikipag-ugnayan pa ito at sumagot si Juan Basihan na paminsan-minsan ay nakakakuha pa rin siya ng impormasyon mula kay Jing Suo. Inamin ni Qin Si Jiao na si Jing Suo ay laging nasa tabi niya sa loob ng maraming taon, ngunit ang lahat ng iyon ay para lamang kay Woo Min-ji. Naiintindihan ito ni Juan Basihan at ayaw niyang malaman ni Woo Min-ji dahil kung malalaman niya na ginawa ni Jing Suo ang lahat para sa kanya noon, mabubuhay siya sa pagsisisi habang buhay. Pinayuhan siya ni Qin Si Jiao na kung mahal pa niya, subukan niyang bawiin siya tulad ng pagsubok niyang hawakan siya. Sa ibang lugar, ang pag-ibig ni Wang Sonyam at Chen Tujai ay namumunga na. Gusto ni Wang Sonyam na maging abay si Woo Min-ji at binigyan siya ng puting abay na damit. Habang nakatayo sa harap ng salamin, tulala si Woo Min-ji at nagtataka kung bakit ang abay na damit ay tila damit pangkasal. Umalis si Wang Sonyam, iniiwan siyang mag-isa sa malambot na ilaw ng silid. Biglang lumitaw si Juan Basihan na nakasuot ng formal na suit at tahimik na pumasok. Gulat at galit si Woo Min-ji, nagmamadaling umalis ngunit natisod at nahulog sa kanyang mga bisi. Gayunpaman, pinili pa rin niyang tumakbo palayo. Hinabol siya ni Juan Basihan, hinila ang kanyang kamay, hindi nagsasalita ng anuman, niyakap lamang siya ng mahigpit na parang upang tabunan ang lahat ng pangulila. Noong araw na iyon, 4 na taon na ang nakalipas, habang umiinom si Jing Suo, aksidente niyang nasagi ang basurahan at nakahanap ng nakatagong kamera. Agad niyang tinawagan si Juan Basihan, sinabing si Woo Min-ji ay minsang lihim na kinuhanan ng video. Dali-dali silang pumunta sa lugar kung saan nila nakita si Qin Si Jiao. Inakala nilang siya ang naglagay ng kamera at galit na galit siyang tinanong. Ngunit itinanggi ni Qin Si Jiao at sinabing ang kamera ay inilagay ng mga nagpapautang kay Woo Min-ji upang kumuha ng video para takutin siya. Doon nila nalaman na si Woo Min-ji ay may malaking utang ngunit hindi niya ito sinasabi sa sinuman. Nang tanungin kung paano niya nakuha ang video, tumanggi si Qin Si Jiao na sumagot, sinabi lang na nasunog na ang telepono at umalis na. Hindi pinayagan ni Jing Suo na umalis si Qin Si Jiao, at sa kanilang paghatak, nahulog si Qin Si Jiao mula sa hagdan. Mula noon, hindi na siya makasayaw. Dahil sa responsibilidad, pumayag si Juan Basihan sa ina ni Qin Si Jiao na dalhin siya sa ibang bansa para magpagamot. At sa panahong iyon ay hindi siya dapat makipag-ugnayan kay Woo Min-ji. Ngayon, ikinuwento ni Juan Basihan kay Woo Min-ji ang lahat. Tinanong niya si Qin Si Jiao at sinabi niyang maayos na ang paggaling nito.
Umiti si Moomin G at sinabing maayos din ang kanyang buhay, nakapagtapos na siya. Nakahanap ng trabaho, nabayaran na ang lahat ng utang, at nanalo rin si Jingsuo sa boxing competition. Ayos lang ang buhay nila kaya medyo huli na ang pagbalik niya. Humingi ng paumanhin si Juan Basihan dahil hindi siya nakasama sa kanya sa lahat ng panahong iyon. Sumagot si Moomin G na hindi niya balak magpatawad, ngunit pagkatapos ay dahan-dahang nagtanong kung gusto pa rin niya ng inihaw na sausage at soy milk. Tumawa siya at tinanong naman, gusto mo pa ba ako? Ang sagot ni Moomin G ay isang halik. Isang matamis na halik ang nagtapos sa isang pag-ibig mula sa inosente, dalisay, ngunit matindi at lumalagong kabataan. Isang kwento tungkol sa campus at sa mga maluwalhating taon ang nagwakas na. Ang pelikulang I Want to Be Close to You ay nagtatapos sa muling pagkikita at isang pag-ibig na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Salamat sa lahat ng sumama sa Tengsitsiyag review hanggang sa huling minuto ng pelikula. Naway magkaroon kayong lahat ng matamis at walang hanggang pag-ibig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang magkaroon ako ng motibasyon na makagawa ng mas marami at mas magagandang video ng mas mabilis. Salamat sa inyong lahat.